Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang nag-iisang tagapagmana. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang nag-iisang tagapagmana, Philip Clark. Kabanata 3126. Iyon lang ba ang alam mo? Tanong ni Philip. Ngumiti si Seth at sinabing, ano pa ang gusto mong malaman? Ano pang alam mo? Tanong ni Philip. Saglit na nag-isip si Seth at sinabing, wala siyang masyadong iniwan sa mundong ito. Kung gusto mong mahanap ang kanyang mga track, kailangan mong pumunta sa kabilang baybayin. Sinabi ni Philip, gagawin ko. Nang marinig iyon, kumunat ang noo ni Seth at sinabing, nakapagdesisyon ka na ba? Kapag bumukas ang Stargate sa loob ng isang buwan, papasok ka ba sa lupain ng kabilang baybayin? Nagkibit balikat si Philip at nakangiting sinabi, sino ang handang umalis sa kanilang tahanan? Pero gusto kong malaman kung sino ang nasa likod nito at kung bakit pumunta ang nanay ko sa kabilang pampang. Dahil walang gustong sabihin sa akin ang marami, maaari ko lamang malaman para sa aking sarili. Sandaling natahimik si Seth bago niya sinabing, Young Patriarch Clark, isa rin akong sangla sa larong chess at wala akong masabi sa iyo. Ang lupain sa kabilang baybayin ay hindi isang pag-iral na maaaring malaman ng mga taong tulad natin. Kung talagang gusto mong makapasok sa lugar na iyon, ipapayo ko sa iyo na mag-ingat sa lahat ng bagay at huwag ibunyag ang iyong pinagmulan mula sa lupang ninuno. Kung hindi, magdudulot lamang ito ng kapahamakan sa iyo. Tumayo si Philip at sinabing, syempre, alam ko ito. Bago ako umalis, gusto kong makipag-usap sa iyo. Ngumiti si Seth at sabik na sinabi, anong deal? Tulungan mo akong bantayan ang pamilya ng sangay. Kung may napansin kang kakaibang galaw, sana may magawa ka para sa akin, seryosong sabi ni Philip habang naglalabas ng golden token. Ang gintong selyo. May letter P sa harap. Tiningnan ni Seth ang gintong token sa mesa at nakangiting sinabi, sinisikap mo bang hilahin ako sa iyong hanay? Sabi ni Philip, ikaw ang bahala. Sa sinabi nito, tumalikod si Philip at umalis. Nakatayo si Seth sa tabi ng bintana sa ikatlong palapag at pinagmasdan ang pag-alis ni Philip sakay ng kotse. Pagkaraan ng mahabang panahon, nilinggan ni Seth ang golden seal sa mesa. Kinuha niya ito, sinulyapan, at sinabing, bueno, tutulungan kitang bantayan ang pamilya ng Branch. Sana makabalik ka ng buhay. Pagkabalik ni Philip sa Clark Manor, dumating si Arya. Ito ang pass na dinala ko mula sa Imperial Palace, iniabot ni Arya ang isang itim na bakal na pass kay Philip. Kinuha ito ni Philip at sinabing, salamat, ikatlong ina. Tumingin si Arya kay Philip at sinabing, may mensahe din sa iyo ang Imperial Preceptor. Magpahinga ka lang at pumunta sa lupain ng kabilang baybayin. Sila na ang bahala dito. Umaasa kami na sa iyong pagbabalik, maakay mo ang sangkatauhan sa kaluwalhatian at makalaya mula sa kulungang ito. Naramdaman ni Philip ang bigat sa kanyang mga balikat. Nagkibit balikat siya at nakangiting sinabi, hindi ba sila masyadong umaasa sa akin? Inilibot ni Arya ang mga mata sa kanya at sinabing, anyway, dahil nakapagdesisyon ka na, dapat mong gawin ang iyong makakaya. Naiintindihan ko, pangatlong ina. Gabi na, dapat kang bumalik at magpahinga, sabi ni Philip. Tapos umalis na si Arya. Pagkaalis ng lahat, tumayo si Philip sa bulwagan at tumangala sa bubong ng skylight. Kitang-kita niya ang malawak na mabituing kalangitan at mga bulalakaw na dumaraan mula rito. Sa sandaling ito, sa wakas ay naranasan ni Philip ang damdamin ng kanyang ama kapag nakatayo siya rito sa bawat oras. Napakahirap pala ng posisyong ito. Pakiramdam niya ay napakabigat at mabigat na responsibilidad sa kanyang mga balikat. Sa sandaling iyon, halos hindi maiayos ni Philip ang kanyang mga iniisip. Maraming bagay at sitwasyon ang parang mga higanteng kamay na nagtulak sa kanya pasulong, habang kailangan niyang dahan-daang maglakad palabas mula sa likod ng kanlungan ng maraming tao hanggang sa harapan. Kung tumalikod siya, makikita niya ang kanyang ama, ina, Win, Hannah, ang Imperial Preceptor, ang 5 Marquises, Fennel, Benny, Alliance Master Yarn, Cynthia, at iba pa. Ang mga taong ito ay tila nakatingin sa kanya at inilalagay ang lahat ng kanilang pag-asa sa kanya. Napabuntong hininga si Philip. Nang gabing iyon, nakatayo lang siya sa bulwagan at pinagmamasdan ang mabituing kalangitan. Kabanata 3127. Kinabukasan, pinangunahan ng Alliance Master Yarn ang pamilya ng Yarn sa Arcadia Island. Sa ilalim ng kaayusan ni Philip, lumuhad sila sa Ancestral Hall ng pamilya Clark, naramdaman ang mahiwagang kapangyarihan ng mga alituntunin sa paligid na dahan-daang tumatama sa kapangyarihan ng sumpa sa kanilang mga katawan. Pagkatapos nito, nagpaalam si Philip sa kanyang mga ina at umalis sa isla ng Arcadia kasama ang Alliance Master Yarn at Benny sa pasukan ng palasyo sa ilalim ng lupa.
Ang lugar na ito ay binabantayan ng husto ng mga tropa ng Imperial Preceptor, at ang pasukan sa palasyo ay puno ng mga checkpoint. Habang hawak ang pass, pumasok si Philip sa underground na palasyo ng walang harang at nakarating sa pasukan. Isang malaking tansong pinto ang nakatayo sa harapan niya, na naglalarawan ng dalawang dragon na pumailang lang sa langit. Puno sila ng kamahalan at pinalabas ang mga katangian ng panahon ng Emperor Kai. Nagkatinginan sila, at itinulak ni Philip ang mabigat na tansong pinto. Umalangaw-ngaw sa buong ilalim ng lupa ang tunog ng mabigat na tansong pagbukas ng pinto. Nang bumukas ang tansong pinto, nagulat ang tatlong tao sa eksenang nasa harapan nila. 1,000,000 tropa na may nagngangalit na espiritong lumalaban ang pumasok sa kanilang mga mata, at ang malakas at maingay na vibe na dumaan sa kanila ay nakakabingi. Kamangha-manghang. Milyon-milyong terracotta warriors ang ipinakita sa palasyong ito sa ilalim ng lupa, gayon din ng 10,000 mga kabayong pandigma. Ang tanawing iyon ay maaaring lumunok ng mga bundok at ilog. Ang lugar na ito ay isang malawak at kamangha-manghang palasyo sa ilalim ng lupa. Sa pagtatapos ng walang katapusang hukbo ng milyon-milyon, isang napakagandang palasyo na nasuspine sa himpapawid ay ipinakita sa harap nilang tatlo. Ang ginintoang palasyo ay tila nakabitin sa kalangitan, nangingibabaw sa lahat ng nilalang sa mundo. Palasyo ni Emperor Kai. Sa sandaling ito, kahit na sila ang pinakamataas na powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, nagulat silang tatlo sa presensya ng palasyo sa ilalim ng lupa. Ito ang rurok ng panahon ni Emperor Kai. Ito ang hari ng mundo. Lumakad ang tatlo sa mga hagdang bato patungo sa palasyo sa ilalim ng lupa, dumaan sa hukbo ng milyon-milyon, at nakarating sa napakagandang palasyo na nasuspine sa himpapawid. Ang 79 na golden brick steps na nakaunat paitaas ay nakatayo sa harapan nilang tatlo. Sa puntong ito, hindi nagawang humakbang pasulong ng Alliance Master Yarn at Benny. Iyon ay dahil isang hindi pangkaraniwang kapangyarihan ng mga panuntunan ang pumihil sa kanila na gawin ito. Si Philip lang ang hindi naapektuhan. Mabilis niyang inilabas ang token ni Emperor Kai mula sa kanyang bulsa at tumingin kay Alliance Master Yarn at Benny. Tumango sila at sinabing, "Sige. Pinili ka ni Emperor Kai." Napakunot ang noo ni Philip at tinapakan ang mga hagdan na gawa sa gintong ladrilyo. Boom! Isang drumbeat ang umalangaw-ngaw sa buong underground na palasyo. Si Philip ay gumawa ng isa pang hakbang, at nagkaroon ng isa pang boom. Kaagad pagkatapos, ang malalakas na boom ay nagpatuloy na parang dumadagandong na tambol ng digmaan. Naging solemn na ang buong palasyo sa ilalim ng lupa sa gitna ng tunog ng tambol na ito ng digmaan. Sa bawat hakbang, ang dugo ni Philip ay nagsimulang kumulo, at ang espiritu ng pakikipaglaban ay nagsimulang mag-alab sa loob niya. Lumakas ito habang umaakyat siya sa taas. Thud! Huling hakbang ang ginawa niya at lumapag sa puting marmol na sahig nitong gintong palasyo. Naabot din ng kanyang fighting spirit ang isang hindi pa nagagawang rurok. Sa sandaling iyon, lumingon si Philip at lumingon. Ang hukbo ng milyon-milyon ay nangangarap na pumunta. Bawat galaw ay nagpapakita ng kamahalan ng emperador. Kabanata 3128. Si Benny at Alliance Master Yarn ay tumangala kay Philip na nakatayo sa Golden Palace sa sandaling ito. Pakiramdam nila ay nakikita nila ang figure ng isang emperador. Ang bawat galaw niya ay maaaring mag-utos ng milyon-milyong hukbo at pag-isahin ang lahat ng bundok at ilog. Iyan ang aura ng Human Emperor. Si Alliance Master Yarn ay napasigaw sa pagkamangha. Sa kanyang paningin, isang malabong gininto ang aura ang lumitaw sa katawan ni Philip, na naglabas ng aura ng isang gintong dragon na may halong kataas-taasang kapangyarihan ng mga patakaran. Ito ay ang aura ng Human Emperor. Ang swerte ng Human Emperor ay muling nagising. Si Benny ay nasa sabik din, at ang kanyang mga mata ay kumikislap. Mabilis niyang kinalikot ang kanyang mga daliri sa isang hula. The more he deduced, the more solemn and shocked his expression. Sa huli, nabasag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Isang kidlat ang lumitaw sa kalangitan at tumama kay Benny. Mabuti na lang at nakahanda ng husto si Benny at nakaiwas sa parusa ng langit. Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Alliance Master Yarn. Umiling si Benny, madilim ang mukha habang sinasabi, "Hindi ako makapaghula. Masyadong magulo." Sa sinabi nito, seryoso siyang tumingin kay Philip sa gintong bulwagan sa himpapawid. May something ba sa kanya? Bakit napakahirap gumawa ng hula tungkol sa kanya? Nang marinig ito, medyo naging pangit din ang mukha ni Alliance Master Yarn habang sinabi niya, "Kahit hindi ka makapaghula." Tumango si Benny at sinabing, "Ang mga patakaran dito ay hindi karaniwan." Bukod dito, nagising ang aura ng Human Emperor sa kanya. Hindi na siya isang normal na tao na tulad ko ay mahuhulaan sa isang kapritsyo. Iyan ang kapalaran ng kataas-taasang nilalang ng sangkatauhan, at ito ay kumakatawan sa kapalaran ng buong sangkatauhan. Wala pa ako sa ganung level.
Tumango si Alliance Master Yarn at sinabing, sa tingin mo ba ay may ginawang lihim ang taong iyon? WHO. Tanong ni Benny na nakakunot ang noo. Ang iyong kapatid na babae, si Charlotte Larsen, sabi ng Alliance Master Yarn. Nang marinig ito ni Benny, nagbago ang kanyang ekspresyon. Sabi niya, hindi ko alam. Bumalik sa tabi ni Philip. Nakatayo siya sa puting marmol na sahig na tinatanaw ang milyon-milyong terracotta warriors at mga kabayo. Lumakas ang kanyang diwa na parang gusto niyang makipaglaban sa langit. Sa oras na iyon, tila nakita ni Philip ang figure ng isang mahusay na emperador na namumuno sa isang hukbo ng milyon-milyon, na nakikipaglaban sa mga panlabas na kaaway at mga extraterrestrial na hayop. Kahit na ang gayong kalunos-lunos na digmaan ay hindi maalis ang pagmamalaki at espirito ng pakikipaglaban sa puso ng mga sundalong iyon. Ang espiritong iyon ay kayang lunokin ang libu-libong milya ng mga bundok at ilog. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik sa katinoan si Philip. Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad patungo sa kahangahangang palasyo. Napanatili ng engranding palasyong ito ang mga katangian ng panahon ni Emperor Kai. Nakatayo si Philip sa panlabas na plaza ng gininto ang palasyong ito at nadama na hindi gaanong mahalaga tulad ng isang langgam, na sapat na upang ipakita kung gaano kalaki at kahanga-hanga ang palasyong ito. Sa harap ng tarangkahan ng palasyo, nakatayo ang 4 na gwardya. Ang mga gwardya ay mukhang masigla at puno ng fighting spirit. Kahit rebulto sila, nakakatakot pa rin ang vibe na pinalabas nila. Nang makalapit, natuklasan ni Philip na ang aura ng 4 na gwardya ay hindi hihigit sa kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang. Sila ba ang mga Guardian Warriors na binanggit ng Alliance Master Yarn? Ang pagkakaroon ng 4 na pinakamataas na powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na nagbabantay sa palasyong ito sa ilalim ng lupa ay isang malaking bagay talaga. Kinuha ni Philip ang token ni Emperor Kai, madaling dumaan sa 4 na gwardya, at naglakad papunta sa bulwagan. Sa loob ng bulwagan, nakatayo sa harapan niya ang 16 na malalaking itim na haligi na may nakaukit na itim na mga dragon. Sa tuktok ng pangunahing bulwagan, mayroong isang gintong itim na kabaong. Kabanata 3129. Ang mga gwardya na nakasuot ng itim na baluti ay nakatayo sa paligid ng gininto ang itim na kabaong na may mga palakol sa kanilang mga kamay, na nagbabantay sa pagkakatulog ng amo sa kabaong. 4 na gintong estatwa ng Diyos ang nakatayo sa 4 na direksyon ng kabaong. Sa tuktok ng gintong itim na kabaong ay isang espada na nakasabit sa hangin. Tila ito ay nahulog mula sa langit. Kylum sword iyon. Ang katawan ng espada ay purong itim, at ang hawakan ay ulo ng isang itim na dragon, na umaatungal. Sa itaas ng Kylum sword ay isang malawak na mabituing kalangitan. Para bang pinagmamasdan ng nasa kabaong ang mabituing kalangitan, naghihintay sa araw na babalik at labanan ang mundo. Tumingin si Philip kay Kylum sword at pagkatapos ay sa gintong itim na kabaong. Maya-maya, lumuhad siya at yumuko. Ito ang kanyang paggalang at paghanga kay Emperor Kai. Siya ang nagprotekta sa sangkatauhan sa loob ng maraming siglo. Siya ang nagbuklod sa magulong Central Plains. Siya ang nakamit ang pinakamataas na pangangibabaw. Bagaman kapwa siya pinuri at pinuna ng mga sumunod na henerasyon, si Philip ay puno ng paghanga sa gayong tao. Pagkatapos ng 3 busog, hinawakan ni Philip ang token ni Emperor Kai, hinarap ang gininto ang itim na kabaong, at sinabing, gamit ang token ni Emperor Kai, ako, si Philip Clark, narito sa utos ng huling salita ni Emperor Kai na kunin si Kylum sword. Buzz! Sa sandaling sinabi iyon ni Philip, si Kylum sword na nakasabit sa itaas ng kabaong ay tila may naramdaman at naghum. Ang ugong na iyon ay parang malalim na dagandong ng isang dragon at umalingaw-ngaw sa bulwagan. Sa isang swoosh, si Kylum sword ay kumislap ng may kinang at lumipad sa harap ni Philip. Nakatutok ang dulo ng espada kay Philip habang umaaligid ito sa harapan niya na parang may nararamdaman. Tumayo si Philip sa pwesto habang tumutulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo. Hindi kaya nagkaroon ng sword spirit si Kylum sword. Napaisip si Philip saglit. Pagkatapos ng lahat, ang Kylum sword ay ipinasa mula pa noong panahon ng Human Emperor, na isang mahabang panahon. Kaya, yumuko si Philip at sinabing, Senior, ako si Philip Clark. Nandito ako para ihatid ka. Buzz! Biglang nanginig si Kylum sword na parang galit na galit. Ang katawan ng espada ay tumayo ng tuwid, at ang dulo ng espada ay tumingin sa paligid na parang ulo ng tao, itinuro si Philip na parang sinasaway siya. Napakunot ang noo ni Philip sa pagtataka. Tila naintindihan ni Kylum sword ang kanyang mga salita at hindi nasisiyahan sa kanya. Anong mali ang sinabi niya? Dahil ba sa tinawag niya itong senior? Ang mga sinabi ba niyang, nandito ako para kunin ka, parang gusto niyang kunin ito nang sapilitin? Wow! Medyo malabo iyon. Agad namang yumuko si Philip at nagpaliwanag, Senior, mali ang pagkakaintindi mo.
Si Emperor Kai ang humiling sa akin na ilabas ka sa ilalim ng palasyong ito. Boss! Galit na umungol si Kylum Sword at nilaslas si Philip gamit ang itim na sword light. Nagulat si Philip at agad na napaatras. Bahagya niyang naiwasan ang pag-atake, at tumindig ang kanyang balahibo. Senior, anong ginagawa mo? Tanong ni Philip na nakakunot ang noo. Swish! Isa pang sword light ang pumutok. Walang choice si Philip kundi ipagtanggol ang sarili. Nagsimula siyang tumakbo sa hall. Hinabol ni Kylum Sword si Philip at ilang beses na kumatok sa ulo niya. Sa wakas, nagalit si Philip. Kumunat ang noo niya at sinabing, buti sa iyo, Kylum Sword. Nandito ako sa utos ni Emperor Kai na ilabas ka sa palasyo sa ilalim ng lupa. Hindi ka lang nagpapasalamat, kundi hinahabol mo pa ako. Sa tingin mo ba pushover ako? Sa nakikitang ikaw ay isang antigo na mas matanda sa akin ng maraming taon, makakalimutan ko ang bagay na ito. Pero kung patuloy kang mag-aakto ng ganito, huwag mo akong sisihin sa pagkilos. Boss! Lalong nagalit si Kylum Sword, at ang layunin ng espada nito ay mas sumasabog ngayon. Walang pagpipilian si Philip kundi ang lumaban ng buong lakas. Isa ka lang espada. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Galit na sigaw ni Philip at sinisingil. Bang! Boss! Pagkatapos ng isang round ng labanan, tumingkayad si Philip sa lupa na may bogbog na ilong at namamaga ang mukha. Napahawak siya sa kanyang ulo, at sira-sira ang kanyang damit. Sigaw niya, Senior, mali ako. Maawa ka sa akin. Kabanata 3130. Galit na itinuro ng Kylum Sword ang dulo ng espada nito at patuloy na tinutusok ang ulo ni Philip na para bang tinuturuan siya nito ng leksyon. Nakatitig lang si Philip sa bulwagan at bumaantong hininga. Kahit na ang isang espada ay maaaring maghari sa kanya ngayon. Si Kylum Sword ay talagang nakabuo ng isang espirito ng espada. Ilang taon ang inabot upang maipanganak ang isang espirito ng espada. Ito ay simpleng surreal. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumayo si Philip, yumuko kay Kylum Sword, at same time na sinabi, Senior Kylum, pakiusap patawarin mo ang aking kawalang galang ngayon. Sa gulat niya, sinampal ni Kylum Sword si Philip sa ulo at galit na sumulat sa tile ng sahig, huwag mo akong tawaging senior. Isa akong babae na wala pang 5,000 taong gulang. Pumalakpak. Nang makita ang maselang sulat kamay na ito, napatulala si Philip at hindi makareact ng ilang sandali. Babae talaga ang sword spirit na ito. At hindi pa siya 5,000 taong gulang, 5,000 taon. Ano ba? Ganyan ba kaganda ang pinagmula ng Kylum Sword? Ang sibilisasyon ng bansang ito ay 5,000 taong gulang lamang, at mas bata pa siya doon. Nangangahulugan ba iyon na umiral na siya noong isinilang ang sibilisasyon ng bansang ito? Ang parehong panahon ng Founding Fathers. Swish! Si Kylum Sword ay nagsulat ng isa pang linya ng mga salita sa sahig. Boy, ikaw ba ang inapo ng Human Emperor na binanggit ni Little Kai? Sa tingin ko medyo karaniwan ka. Hindi ka gwapo o matalino. Paano magkakaroon ng aura ng Human Emperor ang isang tulad mo? Matapos magsulat si Kylum Sword, tumagilid ang dulo ng espada at maingat na umikot kay Philip. Nanginginig si Philip, Little Kai. Ganyan ba siya humarap kay Emperor Kai? Sa isang iglap, isang larawan ang sumagi sa isip ni Philip. Sa harap ng Kylum Sword, marahil si Emperor Kai, ang dakilang pinuno, ay tumakbo rin tulad ni Philip na nakayakap ang ulo at bogbog ang mukha dahil sa pambubugbog. Senior Kylum, sabi ni Philip na nakayuko, ngunit sinampal siya ni Kylum Sword sa puwitan at pinalipad siya. Agad na binago ni Philip ang kanyang mga salita. Miss Kylum, patawarin mo sana ang kabastusan ko. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Kylum Sword at nagsulat sa sahig. Kalimutan mo na, patatawarin kita. Dahil ikaw ang napili ni Little Kai, tingnan natin kung ano ang napakaganda tungkol sa iyo. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Philip, tumingin kay Kylum Sword na dahan-daang lumipad patungo sa kanya, at sinabing, Miss Kylum, sa tingin ko ay hindi na kailangan iyon. Ngayon lang tayo nag-away. Mag-ingat ka. Isang parang kampanang parang bata na boses ang umalangaw-ngaw sa isip ni Philip. Ito ay, bago pa siya makapag-react, sinampal ni Kylum Sword si Philip. Kinailangan ni Philip na lumaban ng buong lakas, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, si Philip ay bumagsak sa lupa habang hinihingal. Nagkaroon siya ng ilang mga marka ng espada sa kanyang katawan. Sabi niya, Miss Kylum, please spare me. Hindi kita matatalo. Si Kylum Sword ay nag-hover sa ere habang ang dulo ng espada ay nakaturo pataas na parang tumatawa. Pagkatapos, isinulat nito sa sahig, ang Human Emperor ay talagang lumalala. Paano ako nahanap ni Little Kai na isang walang kwenta at mahinang bata? Galit na galit ako. Medyo nahiya si Philip. Napakamot siya ng ulo at sinabing, Miss Kylum, pasensya na.
Buong pagmamalaking itinaas ni Kylum Sword ang dulo ng espada nito at isinulat, "Bueno, dahil ito ang pinili ni Little Kai, sasama ako sa iyo. Matagal na akong nakatira sa lugar na ito, at hindi masamang ideya na lumabas ako at tingnan." Pagkasabi nun, lulutang na si Kylum Sword palabas ng hall. Nang makita ito, nakaramdam si Philip ng panginginig sa kanyang gulugod. Mabilis niyang pinigilan si Kylum Sword at sinabing, "Miss Kylum, kung lalabas ka ng ganito, matatakot mo ang maraming tao." Nagulat si Kylum Sword at nagsulat, "Kung gayon, ano ang dapat nating gawin?" Hinaplos ni Philip ang kanyang baba, nag-isip sandali, at sinabing, "Kung mas maliit ka ng kaunti, baka pwede kitang isama." Nang marinig ito, naging kasing laki ng braso si Kylum Sword. Kabanata 3131. Nagulat si Philip at mabilis na sinabi, "Medyo mas maliit." Si Kylum Sword ay umuusok ng puting usok sa buong buo na parang napakalungkot ngunit lumiit pa rin na parang kasing laki ng palad. Nakangiti si Philip habang iniunat ang kanyang kamay, at si Kylum Sword ay nakahover sa ibabaw ng kanyang palad. Maingat at magalang na inilagay ni Philip ang Kylum Sword sa kanyang bulsa at sinabing, "Pakisuyo, Miss Kylum." Pagkatapos, sinulyapan ni Philip ang gintong itim na kabaong at lumapit dito. Ilang beses siyang lumuhad at yumoko. Tumayo siya at sinabi, "Emperor Kai, kukunin ko na si Kylum Sword. Bibisitahin ulit kita sa susunod." Sa sinabi nito, tumalikod si Philip para umalis. Gayunpaman, biglang, ang ginintoang itim na kabaong ay umindayog ng kaunti, at ang mga bituin sa mabituing kalangitan sa itaas ay nagbago ng kanilang mga landas. Kasabay nito, sa manor ng pamilya Yar na malayo. Ang ginintoang rebulto ni Emperor Kai na may hawak na espada upang mamuno sa mundo ay kumikinang ng maliwanag na gininto ang liwanag, at ang natakot na mga katulong sa Ancestral Hall ay lumuhad at yumuko dito. Kasabay nito, sa harap ng Stargate sa Cockley Mountain, si Roger Clark, na kanina pa nakatayo doon, ay biglang may naramdaman sa sandaling ito. Parang naglalakbay sa oras at kalawakan, may nakita ang kanyang mga mata sa isang figure. "Nagtagumpay ka ba?" tanong ni Roger. Ang figure ay kumikinang na may gininto ang aura, at ang kanyang mukha ay natatakpan. Sinabi niya sa maringal na tono, "Hihintayin kita doon." Kumunat ang noo ni Roger at sinabing, "Salamat." Kasabay nito, sa sagradong lungsod na malayo sa kanluran, bumalik si Zeus sa kanyang palasyo. Sa sandaling ito, ang mga nilalang na nakakulong sa ilalim ng sagradong lungsod ay nabalisa na parang may presensya na nagbabanta sa kanilang pag-iral. Sumimangot si Zeus, naging kidlat, at naglakbay sa kalawakan at oras. Nakita niya ang likod ng figure na sapat na para durugan ang mundong naglalakad patungo sa mahabang ilog ng panahon. Ang likod ng figurang ito ay napakakahanga na para bang sapat na ang kapangyarihan ng isang tao para pamunuan ang mundo. Ang emperador ng tao. Biglang napatayo si Zeus, puno ng kilabot ang mga mata. Bakit lumitaw ang aura ng Human Emperor sa mahabang ilog ng panahon at kalawakan? Hindi. Ang presensyang ito ay hindi katulad ng Human Emperor. Ito ay mas mahina. Gayunpaman, ang mga vibes na iyon ay nalampasan ang kapangyarihan ni Zeus. Ang kaharian sa itaas ng kabilang baybayin ay ang propeta. Ang pinakamataas na figurang ito sa harap niya ay nakamit ang landas ng propeta. Paano ito naging posible? Bumalik sa tabi ni Philip. Matapos ang maikling katahimikan, yumuko siya sa gintong itim na kabaong bago siya tumalikod at naglakad palabas ng bulwagan. Pagkalabas niya ng bulwagan, nakita niyang parang totoo ang lahat ng nasa harapan niya. Ang hukbo ng milyon-milyon ay napakabuhay habang sila ay sumusugod. Ang layunin ng pakikipaglaban ay sumambulat mula sa mga mata ni Philip, at ang kanyang dugo ay kumuulo na parang nasa labanan. Pagkaraan ng ilang sandali, bumaba siya sa mga hakbang patungo sa Benny at Alliance Master Yarn. "So, nakuha mo ba?" tanong ni Benny. Tumanggaw si Philip at kinuha si Kylum Sword sa kanyang bulsa. Kabanata 3132. Tiningnan ni Benny at Alliance Master Yarn ang maliit na Kylum Sword sa kamay ni Philip. Si Kylum Sword ba iyon? Ang Alliance Master Yarn ay medyo nabalisa ngunit nagdududa. Bakit napakaliit ni Kylum Sword? Ngumiti si Philip at gumawa ng isang tosong motion. Ang maliit na Kylum Sword ay lumipad sa ere, at ang una ay nagsabi, "Miss Kylum, mangyaring palakihin." Swish! Agad na bumalik si Kylum Sword sa orihinal nitong anyo, na nagpalaki ng mga mata ni Benny at Alliance Master Yarn sa gulat. Si Kylum Sword ay puno ng napakalakas na sword energy na kahit silang dalawa ay nahirapang labanan. Napakalakas. Kaya ito ang Kylum Sword ni Emperor Kai. Young Patriarch Clark, ano ang tawag mo dito kanina? Miss Kylum. Espada lang ito, hindi ba? Nag-aalinlangan na tanong ni Alliance Master Yarn sa sandaling ito, tila nakakailang habang binabanggit niya ang pangalan.
Buzz! Sa isang iglap, umikot si Kylum Sword ng ilang beses na parang galit na galit. Nakayuko ang dulo ng espada at tinitigan ang Alliance Master Yarn bago ito galit na sumulat sa sahig, matanda, mas matanda ako sa iyo. Tita ang tawag mo sa akin, sige. Hoy, nasa katawan mo talaga ang bloodline ng Little Kai. Bagamat napakahina, hindi naman masama. Ang Alliance Master Yarn at Benny ay natigilan sa sandaling ito. Si Kylum Sword ay talagang bihasa sa pagsusulat. Maaaring ito ay isang espiritu ng espada. Galing. Namutla at mabilis na namula ang mukha ni Alliance Master Yarn. Sa kanyang edad, hindi pa siya napahiya ng ganito. Tite. Gayunpaman, ang Kylum Sword ay talagang ipinasa mula sa panahon ni Emperor Kai, kaya walang pagpipilian ang Alliance Master Yarn kundi yumuko at sabihing, tita. Inukit ni Kylum Sword ang salitang iyon sa sahig. Pagkatapos noon, sinabi ni Alliance Master Yarn na namumula ang mukha, tita, kakasabi mo lang ba na nasa akin ang bloodline ni Emperor Kai? Isinulat ni Kylum Sword sa sahig ng walang pag-aalinlangan, tama iyan, ngunit huwag mong hayaang tumakbo ang iyong mga iniisip. Malabo ang bloodline mo na halos hindi na mapansin. Sa iyong buhay, natatakot ako na ang iyong lakas ay umabot sa rurok nito. Hindi ako makapaniwala na ang mga inapo ni Little Kai ay napaka-unbecoming. Pagkaraan ng ilang sandali ay sumulat ang espada sa mga susunod na pangungusap, nagkamali ako. Kung alam ko lang sana noon pa, pinilit ko na sana si Little Kai na gumawa ako ng maraming manika para makapili ako ng mabuti. Sayang naman. Ang batang iyon, ay isang basura. Hindi naman masama si Su, pero maaga siyang namatay. Bulong ni Kylum Sword sa sarili habang nagsusulat sa sahig. Nagkatinginan si Alliance Master Yarn at Benny nang makita nila ang eksenang iyon. Mapalad na mayroon silang mahusay na pagpipigil sa sarili, kung hindi ay natakot na sila hanggang ngayon. Sabi ni Philip, okay, tama na. Huminto si Kylum Sword, naging kasing laki ng palad, at isinilid muli sa bulsa ni Philip. Ngumiti din sina Benny at Alliance Master Yarn. Tumingin sila kay Philip at nagtanong, ano pa ang nakita mo sa main hall? Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, isang gintong itim na kabaong na binabantayan ng 4 na Divine Beast at isang star map. Nang marinig iyon, medyo naging pangit ang mukha ni Benny habang bumubulong sa sarili, isang gintong itim na kabaong na binabantayan ng 4 na Divine Beast at isang star map. Ano ang sinusubukang gawin ni Emperor Kai? Anong mali? Tanong ni Philip. Umiling si Benny at kinalikot ang kanyang mga daliri sa isang hula. Aniya, hindi ko alam. May kakaiba lang akong pakiramdam na parang magic circle ang binanggit mo kanina. Kabanata 3133. Isang magic circle. Parehong huminga ng malalim si Philip at Alliance Master Yarn at medyo kinabahan. Ani Benny, tama, parang nakita ko na itong magic circle somewhere before. Hindi, kailangan kong bumalik. Hindi ko maiwasang maramdaman na may malaking sikreto dito. Sa sinabi nito, umalis si Benny sa palasyo sa ilalim ng lupa. Sinundan ito ni Philip at Alliance Master Yarn. Naghiwalay ang tatlo sa labas ng underground na palasyo. Bumalik si Benny sa Gentleman Court, habang ang Alliance Master Yarn at Philip ay bumalik sa pamilya Clark. Nakuha ni Philip si Kylum Sword, kaya kailangan niyang magpagaling sa pamilya Clark saglit upang palakasin ang kanyang lakas. Ayon sa Alliance Master Yarn, bagamat nakatungtong na siya ngayon sa kaharian ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, napakabilis ng kanyang pagsulong. Siya ay lubos na umasa sa mga panlabas na puwersa, kaya ang kanyang pundasyon ay hindi matatag. Kaya naman, kailangang palakasin ni Philip ang kanyang mga kakayahan. Ang target niya ay ang Dragon Transformation Pond ng pamilya Clark, syempre. Ang Dragon Transformation Pond ay matatagpuan sa likod ng bundok ng Clark Manor na may isang tulay na bato lamang na humahantong dito. Naglakad si Philip sa tulay na bato at pumasok sa likod ng bundok mag-isa. May isang artificial na lawa sa likod ng bundok na may asul na tubig at siyam na gripo na hugis leer ng mga ulo ng dragon bilang pasukan ng tubig. Ang lawa ay napapaligiran ng malagaong halaman na puno ng sigla. Nakasuot ng light silk shirt, pumasok si Philip sa Dragon Transformation Pond at umupo sa gitna. Sa sandaling iyon, ang puwersa ng buhay ng tubig sa lawa ay nagsimulang dumaloy ng tuloy-tuloy sa balat ni Philip at sa kanyang katawan, lumalangoy sa kanyang mga ugat. Unti-unting natatakpan ng mapusyaw na asul na ningning ang katawan ni Philip, at ang mga bakas sa kanyang kilay, dibdib, at mga braso ay nagsimula na ring sumipsip ng sigla ng tubig ng pond. Sa paligid, isang hindi mahahalatang kapangyarihan ng mga panuntunan ang bumuo ng puyo ng tubig at dahan-daang bumuho sa katawan ni Philip. Sa sandaling iyon, pakiramdam ni Philip ay parang tuyong lupa ang kanyang katawan na binubusog ng tubig ulan. Ang tubig ulan ay patuloy na nagsasama-sama bago tuluyang naging batis na dahan-daang nagdidilig sa tuyong lupa.
Sa huli, ang batis ay dahan-daang nagsanib sa isang ilog, at sa wakas ay naging isang malawak na karagatan. Sa kanyang isip, patuloy na binago ni Philip ang mga kasanayan sa pakikipaglaban at mga espesyal na kakayahan sa imprint na natutunan niya sa daan. Natuklasan niya na ang kapangyarihan ng pagiging hari ay tila nabuklod pagkatapos niyang marating ang kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Hindi dapat nangyari iyon. Noong lumaban ang Grandmaster noon, ginamit niya ang kapangyarihan ng paghahari sa kabilang baybayin, na napakalakas. Sa pag-iisip na iyon, patuloy na ginamit ni Philip ang kapangyarihan ng mga panuntunan at puwersa ng buhay na bumuhos sa kanyang katawan upang patuloy na pasiglahin ang kanyang kakayahan at ang pinagmulan ng kapangyarihan ng pagkahari sa kanyang katawan. Gayunpaman, natuklasan ni Philip na ang 5 pinagmumulan ng kapangyarihan ng pagiging hari ay tila natatakan sa ibabaw ng malawak na karagatan, hindi gumagalaw. Ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng mga panuntunan ay patuloy na bumagsak sa seal barrier ngunit hindi makalusot. Dahil dito ay naglabasan ang mga kilay ni Philip sa patong ng malamig na pawis. Paano kaya ito? Tumanggi si Philip na aminin ang pagkatalo at pinananatili ito sa loob ng 3 araw na magkakasunod, ngunit ang 5 pinagmumula ng paghahari ay nanatiling hindi gumagalaw. Sa ika-5 araw, isang malakas na kaluskos ang biglang umalangaw-ngaw sa katawan ni Philip. Sa espasyo ng isip ni Philip, siya ay nakatayo ng buong pagmamalaki sa itaas ng karagatan at pinanood ang isa sa mga selyo ng mga pinagmumula ng pagkahari na nabasag sa harap ng kanyang mga mata. Kinailangan siya ng 5 araw upang masira ang selyo ng isa sa mga pinagmumula ng kapangyarihan ng paghahari. Sa sandaling iyon, ang isang pulang guhit ng liwanag ay naging bola ng apoy at pumasok sa katawan ni Philip, na nabuo ang pulang nagninangas na mga pakpak sa marka ng kaimiran ng apoy sa pagitan ng mga kilay ni Philip. Kabanata 3134. Sa isang iglap, naramdaman ni Philip ang sobrang init ng init sa kanyang katawan. Ang pag-alo na ito ay kumalat mula sa pagitan ng kanyang mga kilay hanggang sa kanyang buong katawan. Lahat ng ugat at dugo sa kanyang katawan ay nasasabik sa sandaling ito. Nanigas ang katawan ni Philip, at ang flame chimera mark na may mga pakpak sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lalong lumiwanag. Arg! Biglang nagtaas ng ulo si Philip at umungol ng galit. Isang napakaliwanag at mainit na apoy ang sumabog mula sa kanyang katawan, na naging anino ng isang chimera. Poof! Ibinuko ng chimera ang mga pakpak nito. Isang pares ng nag-aapoy na mga pakpak na may kaliskis ang bumungad mula sa likuran ni Philip. Swoosh! Ikinawit ni Philip ang kanyang mga pakpak at lumipad sa kalangitan, na pumailanglang hanggang sa libu-libong milya. Para siyang flame chimera na kumakalat ng mga pakpak na pumailanglang sa langit. Boom! Sa pagtaas ng kanyang kamay, pinunasan ni Philip ang mga bahid ng pulang ilaw na bomb-alot sa dagat at nagdulot ng bagyo sa isang iglap. Maya-maya, pinigilan ni Philip ang nagngangalit na apoy sa kanyang katawan. Bahagya siyang napangiti at nakaramdam ng tuwa habang nag-iinit ang kanyang katawan. Poof! Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang apoy ang lumabas mula sa kanyang palad. Parang may sariling isip, kinokontrol ni Philip ang apoy at binago ito sa iba't ibang anyo. Ang kanyang kontrol sa katangian ng apoy ay naging mas pino. Katulad nito, pinapractice ni Philip ang kanyang fire attribute. Bago ito, ginagamit lang niya ito sa labanan at bihirang magsanay ng ganito. Sa susunod na mga araw, ang paligid ng Dragon Transformation Pond ay napuno ng nakakapasong aura. Nagkaroon din ng bahagyang pulang kinang sa hangin. Lumitaw ang mga singsing ng apoy sa ibabaw ng katawan ni Philip, na bumabalot sa kanya na parang nagninangas na balat ng itlog. Biglang, isang sundalong nakasuot ng Legion of Sovereign Armor ang mabilis na sumugod palabas ng Dragon Transformation Pond. Nakatayo sa labas ng Dragon Transformation Pond, sinulyapan niya si Philip na nakalubog sa malatrans na estado at nag-aalalang naghihintay sa gilid. Maya-maya, nagmamadaling lumapit ang kapitan ng Griffin Army. Nang makita ang general ng Legion of Sovereign na naghihintay sa labas, nagtanong siya sa mahinang boses, hindi pa ba nakakalabas ang Young Patriarch? Umiling ang general. Ang kapitan ay humakbang pasulong, lumapit sa gilid ng Dragon Transformation Pond, at sinulyapan si Philip sa pool bago tahimik na umatras. Sinabi niya sa general ng Legion of Sovereign, manatili ka rito at bantayan mo siya. Babalik ako at i-deploy ang lakas tao. Okay. Tumango ang general bilang tugon. Pagkatapos, unti-unting nawala ang tunog ng kalabog na sandata. Sa sandaling ito, ang Clark Manor ay nababalot ng malungkot na kapaligiran. Isang emergency line of defense ang ipinakalat sa buong Clark Manor. Ang mga gwardya ng pamilya Clark ay ipinakalat sa ilalim, ang pamunuan ng mga kapitan at ilang mga ginang. Ang mga miyembro ng Legion of Sovereign ay binantayan ng pasukan ng likod na bundok sa maayos na paraan. Mahigpit na binantayan ng mga miyembro ng Griffin Army ang Ancestral Hall ng pamilya Clark. Iyon ay dahil ito lamang ang ruta patungo sa likod.
Sa harap ng Ancestral Hall, nakasuot si Arya ng purple gold phoenix robe na may koro ng phoenix sa kanyang ulo. Siya ay may marangal na ugali at malamig na mukha. Tumingin siya sa paligid ng Ancestral Hall, tinanong niya ang kapitan ng Griffin Army, paano ito? Si Hazel at Nadia ay tumabi kay Arya. Nakasuot din sila ng phoenix robe, ngunit kumpara kay Arya, hindi sila gaanong kahanga-hanga. Ang kapitan ay lumuhad sa isang tuhod at sinabing, ikatlong ginang, ang batang patriarka ay nasa retreat pa rin at hindi muna lalabas pansamantala. Nang marinig iyon, dumilim ang mukha ni Arya habang nakasimangot. Sinulyapan niya ang Ancestral Hall at sinabi, maaari kang magpatuloy sa pagbabantay dito. Pagkatapos noon ay tumalikod na si Arya at umalis kasama ang dalawang madam. Habang nasa daan, nag-aalalang nagtanong si Hazel, third sister, hindi ba natin kailangan na lumabas si Phil at Ma'am Uno sa sitwasyon? Dagdag pa ni Nadia, kung wala si Phil, natatakot ako na walang pumayag. Malamig na bamantong hininga si Arya at sinabing, kapag kasama ako, walang makakabuli sa dakilang pamilyang Clark. Sa pangunahing bulwagan ng puting kastilyo ng pamilya Clark, tatlong hindi inanyayahang bisita ang nakaupo doon sa sandaling ito. Sa mabagsik na mukha at mayabang na ekspresyon, ang tatlong taong ito ay patuloy na nakatingin sa malaking bulwagan ng pamilya Clark. Nakasuot sila ng mahabang platinum na damit na may gintong palamuti sa mga gilid at isang gintong tuktok na may burden na gintong sinulid ng mga pintuang perlas. Sila ay mga tao ng langit na hukuman. Higit pa rito, sila ang mga Heavenly Kings ng Heavenly Court. Nagpalitan sila ng tingin sa isa't isa. Kabanata 3135. Sa sandaling ito, pinangunahan ni Arya ang iba pa sa main entrance at nakangiting sinabi, mga Ginoo, iniisip ko kung ano ang nagdadala sa inyo sa pamilya Clark ngayon. Ang tatlong Heavenly Kings na may iba't ibang kilos ay malamig na tumingin kay Arya sa sandaling ito. Ang isa sa mga mas bata na lalaki, mga 40 taong gulang, ay nagsabi na may kaunting pagmamataas at hindi nasisiyahan, Arya Zar, wala bang ibang tao sa pamilya Clark na makipag-usap sa amin kundi ikaw? Nang marinig ito, pinaikit ni Arya ang kanyang mga mata at nakangiting sinabi, Heavenly King Woods, tiyak na nagbibiro ka. Ang batang patriarch ng pamilyang Clark ay nasa pag-iisa ngayon, kaya ako ang namamahala sa lahat ng mga gawain sa ngayon. Isang matandang nasa 60s na may payat na mukha at hindi maarak na mga mata ang tumingin kay Arya ng nakatagilid. Ngumuso siya at sinabi sa lalamunan na boses, isang pansamantalang namamahala. Kahit na nandito kaming tatlo, ang batang patriarch ng pamilyang Clark ay tumangging lumabas sa kanyang pag-iisa para salubungin kami. Sa sandaling sinabi niya iyon, isang napakalakas na aura ang sumabog mula sa matanda. Ang pinakamataas na lakas ng kalahating hakbang sa kabilang baybayin. Ang aura na ito ay tumawid sa bulwagan at nagdulot ng takot sa mga katulong at bantay ng pamilya Clark. Naramdaman din ni Arya ang pressure na kasing lawak ng karagatan sa matanda. Ang kabilang partido ay gumagawa ng isang hakbang sa kanya. Mariin na ikinuyom ni Arya ang kanyang mga kamao, napigilan ang panggigipit ng matanda, at sinabing, Heavenly King Berkeley, tiyak na nagbibiro ka. Kaya lang, ang batang patriarch ng pamilya Clark ay nasa kritikal na panahon ng kanyang pag-iisa at hindi makalabas. Umaasa ako para sa iyong mabuting pagsasaalang-alang. Kung may mensahe ka, sabihin mo lang at ipapasa ko talaga sa kanya ang mensahe. Malamig na sumengot si Calvin Berkeley at sinabing, hindi na kailangan. Ngayon, narito kami para sabihin sa iyo na muling sakupin ng Heavenly Court ang bansang ito, at dapat kaming sundin ng pamilya Clark. Kung hindi, tiyak nakikilos ang Heavenly Court laban sa pamilya Clark. Nang marinig ito, kumunat ang noo ni Arya at sinabing, Heavenly King Berkeley, ano ang ibig mong sabihin dyan? Nagawa ko ng malinaw ang mga bagay. Noon, mabubuo lamang ang pamilya Clark sa suporta ng Heavenly Court at ng iba pa. Ngayong gusto ng Heavenly Court na sakupin muli ang bansa, dapat sumunod sa atin ang pamilya Clark. Galit na sabi ni Calvin. Tama na yan. Dahil wala rito ang batang patriarch ng pamilya Clark, maaari mong lagdaan ang kasunduan sa ngalan niya. Ang batang Heavenly King Woods ay kumuha ng isang kasunduan at inihagis ito kay Arya na may hindi mapag-aalinlangan ng hitsura sa kanyang mukha. Hindi man lang binasa ni Arya ang kasunduan at tumanggi na lang. Sabi niya, mga hari sa langit, ikinalulungkot kung bigyan kayo. Ang pamilya Clark ay hindi magpapasakop sa sinuman, lalo pa sa Heavenly Court. Nakakabaliw. Arya, nililigawan mo si kamatayan. Gusto ba ng pamilya Clark na magdusa ng pagkawasak sa mga kamay ng Heavenly Court? Sa isang iglap, ang tatlong Heavenly Kings ay tumindig sa galit, at ang kanilang mga aura ay bumalot sa bulwagan ng walang awa, na kumalat sa buong Clark Manor. Kabanata 3136. Napuno ang bulwagan sa isang iglap ng pressure mula sa tatlong Heavenly Kings.
Halos hindi makayanan ng lahat ang mabangis na aura mula sa tatlong hari ng langit sa sandaling ito. Lalo na si Calvin Berkeley, na tinitigan si Arya na may matigas na malamig na mga mata. Sinabi niya, Arya, dahil ang batang patriarch ng Clark ay tumangging lumabas ngayon, lalagdaan ka sa kasunduan sa ngalan niya. Isa itong tahasang pagbabanta. Pinipilit niya ang kamay ni Arya. Tatlong powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay sapat na para yumanig ang buong bansa. Kumunat ang noo ni Arya, malamig ang mukha habang sinasabi, Heavenly King Berkeley, masyado kang mapangahas. Ito ang pamilya Clark, hindi ang iyong Heavenly Court. Ako ang pangatlong ginang ng pamilya Clark, at ikaw, Calvin Berkeley, dapat magbigay sa akin ng nararapat na paggalang. At saka, Tsar ang apelyido ko. Gusto mo ba talagang kalabanan ako? Mukhang inaasahan ni Calvin na sasabihin ito ni Arya. Humalaklak siya at sinabing, Arya, sa tingin mo ba ay napakalayo ng Imperial Preceptor na harapin ang mga ganoong bagay? At saka, sa tingin mo ba ay nasa anumang posisyon ang Imperial Palace para ituro ang mga daliri sa Heavenly Court? Isang malamig na ungol ang umalangaw-ngaw sa bulwagan. Napakadilim ng mukha ni Arya habang nakakuyom ng mahigpit ang mga kamao. Pinili ng tatlong Heavenly Kings ng Heavenly Court na pumasok sa pamilya Clark sa oras na ito na may napakalakas na ugali. Tila ginagamit nila ang pagkakataong ito sa pagsusumikap na makakuha ng isang bagay bilang pangatlong ginang ng pamilyang Clark. Ngayong wala na si Roger at umaatres si Philip, kailangan niyang balikitin ang mabigat na responsibilidad na ito. Nakakabaliw. Galit na saway ni Arya, sobrang nanlamig ang mga mata. Ang sabi niya, Heavenly King Berkeley, kung pipilitin mong tumawid sa linya, tiyak na hindi patatawarin ng kapatid ko ang Heavenly Court. At saka, kapag bumalik ang asawa ko at nalaman kung ano ang ginawa ng Heavenly Court, sa tingin mo ba mabubuhay ka pa sa mundong ito? Nang marinig iyon, ang tatlong hari ng langit ay naging malungkot, ngunit kaagad pagkatapos noon, nagkatinginan sila at nakangiting sinabi. Arya, alam namin kung ano ang iniisip mo, ngunit ang Heavenly Court ay hindi rin dapat maliitin. Kahit si Roger ay hindi maglalakas loob na tumuntong sa Heavenly Court sa isang kapritsyo dahil mayroon tayong matatag na pundasyon. Nang marinig iyon, nagdilim ang mukha ni Arya. Pagkatapos, ang Heavenly King Berkeley ay naglakad patungo kay Arya at malamig na sinabi, ngayon, sumasang-ayon ka ba o hindi? Habang nagsasalita, ang aura ni Calvin na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay tumama kay Arya at sa iba pa. Dumagundong. Sa bawat hakbang ay lumalakas ang aura ni Calvin. Si Arya ay isang maselang babae na halos walang lakas. Dahil sa pressure sa aura ni Calvin sa mga sandaling ito, pakiramdam niya ay parang isang malaking bundok ang bumibigat sa kanya. Calvin Berkeley, how dare you? Nanginginig ang buong mukha ni Arya, puno ng galit ang mukha. Malamig na sabi ni Calvin, how dare this little girl disrespect me? Nililigawan mo si kamatayan. Pagkatapos nun, nagtaas ng kamay si Calvin at sinampal si Arya. Boom! Gayunpaman, sa sandaling ito, isa pang figure na kalahating hakbang sa kabilang baybayin ang lumitaw sa pasukan at naghagis ng isang sampal na bumangga sa pag-atake ni Calvin. Napaatras si Calvin ng ilang hakbang sa pag-ataking ito. Malungkot ang kanyang mga mata at mukha. Sino te? Galit na sigaw niya habang nakatingin sa pinto. May lumapit sa kanya na nasa likod ang kanyang mga kamay at nagsabing, talagang may lakas ng loob ang Heavenly Court na gumawa ng kaguluhan sa pamilya Clark. Ang Alliance Master Yarn ay pumasok sa bulwagan sa sandaling ito, ang kanyang aura ay nagngangalit sa lahat. Galit niyang tinitigan si Heavenly King Berkeley at ang iba pa. Kumunat ang noo ni Calvin. Nang makita niya ang Alliance Master Yarn, ngumisi siya at sinabing, so, ito ang Master ng Alliance. Hindi ko inaasahan na tatayo ka para sa pamilya Clark. Tumingin si Alliance Master Yarn kay Calvin at sa iba pa ng mahigpit bago siya bahagyang tumango kay Arya. Sinabi niya, iwan mo ito sa akin. Pagkatapos nito, humakbang siya pasulong, tumayo na nakatalikod ang kanyang mga kamay, at walang pakialam na sinabi, tatlong hari sa langit, ano ang nagdadala sa iyo rito? Nagkatinginan si Calvin at ang dalawa pang Heavenly Kings na may madilim na mukha. Kabanata 3137. Ano? Vassal na ba ng pamilya Clark ang Alliance Master Yarn? Gusto mo bang makialam sa mga gawain ng Heavenly Court? Ang batang Heavenly King Woods ay humakbang pasulong at tumayo kasama si Calvin. Natawa si Alliance Master Yarn at sinabing, naging mabait si Young Patriarch Clark sa pamilya ng Yarn, kaya ang mga gawain ng pamilya Clark ay ang mga gawain ng pamilya ng Yarn. Sa pananalitang iyon, tumahimik ang tatlong hari sa langit. Ang mapuwersang salita ni Alliance Master Yarn ay talagang nagpahirap sa kanila. Gayunpaman, gumuso si Heavenly King Woods at nagsabi, Alliance Master Yarn, ibig mo bang lumaban sa Heavenly Court? Sa pagkakaalam ko, nasa dulo na ng lubad ang pamilyang Yarn.
Ngayon, ang pamilya ng Yarn ay halos nabawasan na sa wala. Kung gagawin mo ito, magdudulot ka lamang ng pagkawasak sa pamilya ng Yarn, kaya ipinapayo ko sa iyo na huwag gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat gawin. Malamig na sumangot ang Alliance Master Yarn at sinabing, Lionel Woods, maaari kang tumigil sa iyong payo. Kung sa tingin mo ay kayang pilitin yung tatlong Heavenly Kings ang pamilya Clark, sige lang. Nang marinig ito, napangiwi si Heavenly King Wood. Ang malakas na presyon ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga patakaran ay lumundag mula sa kanyang katawan. Malamig siyang sumigaw, Alliance Master Yarn, ikaw ang nagdala nito sa sarili mo. Boom! Sa sinabi nito, hinampis ni Heavenly King Woods ang Alliance Master Yarn ng palad na naging malaking itim na kuko na may kapangyarihang punitin ang lahat. Gayunpaman, ang ekspresyon ng Alliance Master Yarn ay walang pakialam. Itinaas niya ang kamay at tinampal ang palad. Sinira ng gininto ang alon ng hangin ang itim na kuko. Bang! Kasabay nito, napaatras si Heavenly King Woods sa pag-ataking ito. Kinakabahan siyang tumingin kay Alliance Master Yarn nang may pagtataka at sinabing, nasa tuktok ka na ba ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin? Bahagyang ngumiti ang Alliance Master Yarn at sinabing, gusto ba ninyong lahat na lumapit sa akin? Damn it! Ang yabang! Alliance Master Yarn, kahit na nasa tuktok ka ng kalahating hakbang, napakababa ng posibilidad na manalo laban sa ating tatlo. Tingnan natin kung gaano kakalakas. Sa isang iglap, ang tatlong Heavenly Kings ay nakipaglaban sa Alliance Master Yarn sa labas ng bulwagan at sa kalangitan. Dumagundong. Ang kalangitan sa itaas ng Clark Manor ay biglang napuno ng marahas na enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. 4 na figure ang lumaban sa isang labanang nakakasira ng lupa. Ang buong kalangitan ay natatakpan ng makapal na madilim na ulap. Ang Alliance Master Yarn, na nasa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, ay nakipaglaban sa tatlong Heavenly Kings ng Heavenly Court. Sa ilang sandali, hindi matukoy ang resulta ng labanan. Boom! Biglang lumitaw sa kalangitan ang isang malaking gintong anino ng isang emperador. Emperor Kai. Bawat galaw niya ay may dala ang aura ng isang haring yumanig sa mundo. Boom! Itinaas ng Alliance Master Yarn ang kanyang kamay, at ang gintong anino sa likod niya ay nagwagayway ng kanyang kamay. Sa isang iglap, 10,000 makalangit na sundalo ang lumitaw sa kalangitan na parang tubig at tinangay ang tatlong makalangit na hari ng langit na hukuman. Ang puot ni Emperor Kai ay nabahira ng libu-libong milya ng pagdanak ng dugo. Ito ang energy pressure ni Emperor Kai. Ang tatlong hari ng langit ay walang pagpipilian kundi ang umiwas, nagpupumilit na lumaban at ipagtanggol. Kabanata 3138. Dumagundong. Sa isang iglap, ang lugar na ito ay nabalot ng kapangyarihan ng maharlikang pamilya. Sa kalangitan, ang gintong anino na iyon na may suot na gintong balabal ay nagtaas ng kanyang kamay at nagutos sa 10,000 sundalo na salakayin ang tatlong hari sa langit. Ang makapangyarihang mga sundalo ay dumagsa na parang agos na may nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya. Ang tatlong hari ng langit ay kailangang magsanib puwersa at lumaban ng sama-sama. Buzz! Ang malalaking pintuang perlas ay lumitaw sa kalangitan. Ang mga pintuang perlas ay napakaganda at kahanga-hanga, na bumubuo ng isang mahiwagang bilog sa isang iglap. Inalis nila ang 10,000 sundalo. Ang kalangitan ay napuno ng isang mapanirang puyo ng enerhiya. 10,000 sundalo ang sumugod sa mga pintuang perlas, habang ang mga pagsabog ng puting nakasisilaw na liwanag ay kumikislap mula sa itaas ng mga tarangkahan, na patuloy na pinipigilan ang mga sundalong iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga pintuang perlas at ang mga sundalo ay namatay. Sa kalangitan, pinandilatan ng tatlong hari ng langit ang Alliance Master Yarn at sumigaw, Alliance Master Yarn, talagang kakalabanin mo kami. Tumayo si Alliance Master Yarn habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam na tumingin sa tatlong tao, at sinabing, hindi pa ako nakalaban ng mga Heavenly Kings ng Heavenly Court dati. Ngayon, tingnan natin kung ano ang inilaan para sa akin ng Heavenly Court, kasama ang mahabang kasaysayan nito. Sa sinabi nito, nagkusa na si Alliance Master Yarn na umatake sa sobrang lakas ng pressure sa lahat, sinisingil niya ang tatlong Heavenly Kings. Kabastusan. Patayin siya. Pumunta ka sa impyerno. Sa isang iglap, ang tatlong Heavenly Kings ay nagalit at inatake ang Alliance Master Yarn. Boom! Ikinaway ni Heavenly King Woods ang kanyang kamay, at isang anino ng isang demonyong hari ang lumitaw sa kanyang likuran, nagngangalit sa itim na demonyong enerhiya. Nang itinaas niya ang kanyang kamay, isang demonyong espada ang tumama sa Alliance Master Yarn. Ngumisi si Alliance Master Yarn at sinabing, ang Demon King Sword. Pinag-aralan ng mabuti ng pamilya Mo Woods itong ipinagbabawal na sining. Malamig na bumantong hininga ang Heavenly King Woods at sinabing, Old geezer, put the crap and go to hell. Boom!
Ang anino ng Demon King sa likod ni Lionel Woods ay naglaslas sa malaking Demon King Sword ng napakapangit na enerhiya ng demonyo sa Alliance Master Yarn. Ang Demon King Sword ay tila kaya nitong putulin ang langit. Hindi nagatubili ang Alliance Master Yarn. Sa isang dagandong, itinaas niya ang kanyang kamay, at ang palad ng kanyang kamay ay kumalusko sa lakas ng kidlat. Itinaas niya ang kanyang kamay at tinamaan ng kulog ang Demon King Sword. Basag. Napuno ng kulog at kidlat ang langit. Ilang dambuhalang kulog ang pumutol sa kalangitan at binomba ang Demon King Sword. Boom! Isang nakakatakot na presyon ng enerhiya ang sumabog. Napaatras si Lionel, at ang anino ng demonyong hari sa likod niya ay naging mas galit at laganap. 10 sunod-sunod na laslas. Galit na umungol si Lionel, nagtaas ng kamay, at naglaslas ng 10 espada. Ang napakalaking Demon King Sword na ito ay gumalaw sa makapal na madilim na ulap sa kalangitan na parang isang bagyo na may napakalakas na demonyong enerhiya at muling hinampas ang Alliance Master Yarn. 10 sunod-sunod na laslas. Ang isang normal na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay halos hindi makalaban sa pag-ataking ito. Gayunpaman, itinaas ng Alliance Master Yarn ang kanyang kilay at ang kanyang katawan ay lumundag ng maringal na gininto ang alon. 5 bundok. Galit na umungal si Alliance Master Yarn, at ang lumalakas na enerhiya sa kanyang katawan ay nag-trigger ng isang makamundong aparisyon. Ang maitim na ulap sa likuran niya ay tila bumubuo ng kalahating katawan, umuungal sa kalangitan. Ang maitim na ulap ay bumuo ng 2 braso, pumulot ng isang malaking bundok, at umahan laban sa 10 hiwa ng Demon King Sword. Libreng Kabanata 3139. Dumagundong. Ang napakatinding eksenang ito ng labanan ay sapat na upang mabigla ang lahat. Sa kalangitan, ang figure na nabuo ng makakapal na madilim na ulap na may isang bundok sa kanyang mga bisig ay pinigilan ng Heavenly King Woods. Sa isang iglap, nawasak ang 10 sword slashes. Poof! Ang Heavenly King Woods ay nagluwa ng isang subo ng dugo at natamba ng libu-libong talampakan ang layo ng bundok. Bang! Si Calvin ay pumailang lang sa langit at daan-daang mahahabang espada ang lumitaw sa kanyang likuran. Itinuro niya ang Alliance Master Yarn sa langit at umungol ng galit, Sword Dragon. Buzz! Daan-daang mahabang espada sa likod niya ang naging Sword Dragon, pumailang lang sa langit at umaatungal habang sumusugod sila sa Alliance Master Yarn. Ang Sword Dragon na ito ay naglalaman ng napakalaking sword intent. Sumimangot si Alliance Master Yarn, itinaas ang kanyang mga braso, at hinawakan ang 2 kidlat na dragon mula sa langit, na nagngangalit sa lakas ng kidlat habang sumusugod sila sa Sword Dragon. Basag! 2 dragon na kumakalusko sa kidlat ang pinasabog sa Sword Dragon. Clang! Clatter! Ang lahat ng kapangyarihan ng kidlat ay binomba ang Sword Dragon, at ang mahahabang espada ay nabasag sa isang iglap. Sa kalangitan, ang espadang dragon ay mabilis na nabasag at nawasak. Sumimangot si Calvin. Galit siyang umungol, ang kanyang katawan ay umaalon sa walang katapusang enerhiya at kapangyarihan ng mga panuntunan. Sa isang iglap, lumitaw sa kalangitan ang isang malaking espada na libu-libong talampakan ng taas. Ang dambuhalang espada na ito ay tila nahulog mula sa langit. Sa kailaliman ng madilim na ulap, lumitaw ang nakasisilaw na dulo ng espada, at dahan-daang nahayag ang malaking katawan ng espada. Alliance Master Yarn, dahil sinira mo ang aking espada, maaari mong matikman ang aking Heavenly Sword. Sabi ni Calvin sa malamig na boses at nilaslas gamit ang espada sa kamay. Ang napakalaking Heavenly Sword na iyon ay nahulog mula sa langit patungo sa Alliance Master Yarn. Ito ay napakabilis at makapangyarihan. Ang Heavenly Sword ay naging pula mula sa friction at gumawa ng isang bahid ng pulang ilaw. Nakataas ang kilay ni Alliance Master Yarn na may tame time na tingin sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang hindi pa nagagawang pressure mula sa Heavenly Sword na ito. Ang Heavenly Sword na ito ay may kapangyarihang pumatay ng isang powerhouse sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Biglang tumaas ang aura ni Alliance Master Yarn sa limitasyon nito. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga kamay at galit na umungol sa Heavenly Sword na nahulog mula sa langit. Tingnan natin kung gaano kalakas ang Heavenly Sword ng makapangyarihang Heavenly King Berkeley. Sa isang iglap, ang Alliance Master Yarn ay parang inaalalayan niya ang langit habang nilalabanan niya ang espadang nahulog mula sa langit. Boom! Nahulog ang Heavenly Sword at hinarang ng Alliance Master Yarn sa itaas ng kanyang ulo. Gayunpaman, sa sandaling iyon, pinigilan ng kapangyarihan ng Heavenly Sword ang Alliance Master Yarn mula sa himpapawid. Mabilis siyang bumagsak sa lupa, at nakayuko ang kanyang mga braso, ngunit ang lakas ng napakalaking Heavenly Sword ay hindi nabawasan. Ang lahat ng mga ugat sa katawan ni Alliance Master Yarn ay umbok, at ang mga damit sa kanyang itaas na katawan ay napunit din ng sword energy ng Heavenly Sword. Arg! Galit na umungal si Alliance Master Yarn, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa gininto ang liwanag.
Ang kanyang katawan ay nabalot ng kapangyarihan ng mga panuntunan. Sa sandaling iyon, ang mahinang bloodline ni Emperor Kai sa kanyang katawan ay na-stimulate at isang malakas na puwersa ang sumabog. Boom! Huminto ang Alliance Master Yarn ng 3 talampakan sa ibabaw ng lupa. Ang lupa ay nabasag sa epekto ng Heavenly Sword at nabuo ang isang bitik na bilog. Mula sa malayo, nag-iisang nilabanan ng Alliance Master Yarn ang Heavenly Sword, tila isang langgam sa dulo ng espada. Sa itaas ng Arcadia Island, huminto sa ere ang malaking patayong Heavenly Sword. Kung bumagsak ang espada, mawawasak ang buong Arcadia Island. Kabanata 3140. Sa Arcadia Island, binalot ng napakalaking Heavenly Sword ang buong isla ng napakalakas na sword energy. Ang espada ay daan-daang talampakan ng taas tulad ng isang matayog na gusali sa itaas ng Clark Manor sa Arcadia Island. Inipon ni Alliance Master Yarn ang lahat ng kanyang lakas at pinakawalan ang kanyang aura bago niya halos mahuli ang Heavenly Sword na nahulog mula sa langit. Sa sandaling iyon, ang mga braso ni Alliance Master Yarn ay pinaso ng pula sa dulo ng Heavenly Sword. Ang kanyang balat ay basag, at ang kanyang mga ugat ay naputol. Gayunpaman, ang mahinang Emperor Kai na bloodline sa kanyang katawan ay sumabog na may napakaraming puwersa ng buhay sa sandaling ito, mabilis na pinagaling ang mga sugat sa kanyang mga braso at katawan na dulot ng sword energy ng Heavenly Sword. Sa susunod na sandali, ang Alliance Master Yarn ay umungal hanggang sa kalangitan, at ang kanyang mga braso ay sumabog na may isang marahas na puwersa na maaaring yumanig sa mundo. Pinahinto niya ang malaking Heavenly Sword at dahan-daang itinulak ito patungo sa langit. Mula sa malayo, makikita ang Alliance Master Yarn na nakataas ang malaking Heavenly Sword na ilang daang talampakan at dahan-daang itinutulak ito sa kalangitan. 3 paa, 6 na talampakan, 30 talampakan. Ang Heavenly Sword ay dahan-daang itinulak pataas. Sa Clark Manor, 10,000 ng mga gwardya ng pamilya Clark at mga miyembro ng pamilyang Clark ang nagpakita ng paggalang at paghanga nang makita nila ang figure sa langit na nakataas ang Heavenly Sword. Ang ganitong kahangahangang tanawin ay tiyak na isasama sa kasaysayan ng pamilya Clark. Isang tagalabas na sumasalungat sa 3 Heavenly Kings ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin para sa pamilya Clark. Boom! Ang malaking Heavenly Sword ay dahan-daang umangat sa hangin. Naging malamig ang mukha ni Calvin, at ang kanyang ekspresyon ay naging lubhang mabangis. Damn it! Alliance Master Yarn, hinihiling mo ito. Kahit na kaya mo ang isang Heavenly Sword, kaya mo bang harapin ang pangalawa? Galit na umungol si Calvin at biglang pinunit ang kanyang damit. Sa magkadikit na mga kamay, ang kanyang manipis na katawan ay sumabog sa napakalaking enerhiya at kapangyarihan ng mga patakaran. Bumukol at naging malakas ang pangangatawan ni Calvin. Nawala rin agad ang dekadenteng kilos niya kanina. Nang makita ang kalagayan ni Calvin sa sandaling ito, ang natitirang 2 hari ng langit ay sumigaw, "Haring makalangit na Berkeley, nababaliw ka na ba? Bakit mo sisirain ang iyong sarili alang-alang sa Alliance Master Yarn? Heavenly King Berkeley, huwag mong gawin ito. Kung bumagsak ang pangalawang Heavenly Sword na ito, lulubog ang buong Arcadia Island." Sa oras na iyon, tiyak na sisirain ni Roger ang Heavenly Court. "Calvin, tumigil ka." Galit na sumigaw ang 2 hari sa langit, ngunit hindi man lang pinansin ni Calvin. Sa sandaling ito, tanging ang Alliance Master Yarn lang ang natitira sa kanyang paningin. Langit na espada. Bumaba. Galit na umungol si Calvin, itinuro ang kanyang mga kamay sa langit, at gumawa ng isang kilos ng pagbagsak. Dumagundong. Sa sandaling iyon, ang walang katapusang kapangyarihan ng mga panuntunan ni Calvin ay bumagsak sa kalangitan. Kabanata 3141. Sa kalangitan, isang malaking Heavenly Sword ang tumusok sa mga ulap na parang nagmula sa kalawakan. Mabilis itong bumagsak mula sa langit na may sword energy na maaaring sirain ang buong Arcadia Island. Sa sandaling iyon, tila huminto ang oras sa Arcadia Island. Lahat ay tumangala sa langit at nakita ang isa pang malaking Heavenly Sword na bumababa mula sa langit na may napakalaking pressure na nanag sa Clark Manor. Sa District 12, nakatayo si Seth Larsen sa bintana at tumingin sa direksyon ng Clark Manor. Nang makita ang Heavenly Sword na nahulog mula sa langit, kinabahan siya ng husto. Sa sandaling iyon, isang kapangyarihang hindi sa kanya ang nagsimulang umalpas mula sa kanya. Bumalik sa Alliance Master Yarn. Pilit niyang itinulak ang isang Heavenly Sword sa kalangitan, ngunit sa sandaling ito, isa pang Heavenly Sword na may pinakamataas na presyon ang nahulog muli mula sa langit. Boom! Nahulog ang Heavenly Sword na ito at pinigilan ng Alliance Master Yarn kasama ang Heavenly Sword na itinutulak niya pataas. Sa susunod na sandali, ang mga ugat ng Alliance Master Yarn ay naputol lahat at ang mahinang Emperor Kai na bloodline sa kanyang katawan ay hindi na muling mapunan ang kanyang buhay.
Gamit ang kanyang mga braso, sinubukan niyang hawakan ang napakalaking dalawang heavenly swords, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay nawala ng saysay. Diretso siyang nahulog na parang meteorite. Sa lupa, tumangala si Arya at ang iba pa at pinanood ang dalawang heavenly swords na bumabagsak mula sa langit. Natahimik sila. Alam nila na ginawa ng Alliance Master Yarn ang lahat ng kanyang makakaya, at maaaring maging sakuna ito para sa pamilya Clark. Gayunpaman, habang nanlamig ang puso ng lahat, isang pulang figure ang sumugod mula sa likod ng bundok ng Ancestral Hall sa di kalayuan. Boom! Ang pulang figure na ito ay nag-flash ng mga pakpak at lumipad ng mataas na kasing bilis ng kidlat na dumating sa isang iglap. Bigla, sa paningin ng lahat, ang figure na lumipad sa langit na parang nagninangas na chimera na may mga pakpak ay sumugod sa dalawang malalaking heavenly swords. Boom! Inabot ng nagninangas na figure ang dalawang nagninangas na braso at hinaila palabas ang Alliance Master Yarn. Pagkatapos, sumugod siya, itinaas ang kanyang mga braso sa itaas ng kanyang ulo, at nilabanan ang dalawang heavenly swords. Dumagundong. Ang makapangyarihang enerhiya ng espada ay sumabog sa pulang nag-aalab na figure ng walang katapusan. Ang pulang nagninangas na figure ay pinigilan din ng dalawang heavenly sword at nahulog mula sa langit. Habang ang dalawang heavenly swords ay malapit ng mahulog sa lupa, isang dagandong ang umalingaw-ngaw sa kalangitan sa sandaling iyon. Ang mga braso ng pulang figure ay sumabog na may nakasisilaw na mga pattern ng apoy, na mabilis na kumalat sa dulo ng mga espada at nasunog hanggang sa mga dulo. Boom! Sa kalangitan, ang nakakatakot na enerhiya ng apoy ay sumabog sa dulo ng heavenly swords. Ang mga bumabagsak na heavenly swords ay tumigil din bigla sa sandaling ito. Ang pulang nag-aalab na figure ay isang hakbang lamang ang layo mula sa lupa. Nahuli ba niya sila? Nahuli niya sila. Sa Clark Manor, 10,000 gwardya ang nakahinga ng maluwag, at ang kanilang mga ekspresyon ng kaba ay biglang lumuwag. Napaiyak din si Arya at ang iba nang makita ang figure. Malayo sa District 12, isang malabong ngiti ang sumilay sa mga mata ni Seth nang makita niya ang pulang figure na nagmamadaling lumabas. Sa itaas ng Arcadia Island, hinawakan ni Philip ang dalawang heavenly sword sa kanyang mga braso. Ang kanyang katawan ay nasusunog sa apoy, at ang kanyang mga mata ay namumula. Isa siyang humanoid kay Mira. Siya ay umungal ng may galit at ang mga pakpak sa kanyang likuran ay pumutok, na nagdulot ng isang nakakatakot na bagyo. Kinaladkad niya ang dalawang heavenly sword at pumailang lang sa langit. Pagkatapos, binitawan ni Felipe ang dalawang espada, tumayo sa langit, inipon ang kanyang lakas, at sinuntok ang mga espada. Boom! Sa sandaling iyon, ang suntok ni Philip ay sumabog sa pinakakakilakilabot na pagbabago-bago ng enerhiya at ang kapangyarihan ng mga panuntunan. Sa suntok na ito, ang nakakatakot na enerhiya ng apoy ay sumabog na parang laser cannon at pumutok sa mga espada. Nabasag ang heavenly swords. Nanambalik ang kapayapaan. Tanging ang pulang nag-aalab na figurang nakatayong may pagmamalaki sa hangin ang nanatili sa mga mata ng lahat. Nakahinga ng maluwag si Philip at malamig na tinitigan ang tatlong hari ng langit sa di kalayuan na may pares ng nagliliyab na mga mata. Itinuro niya ang mga ito at sinabing, ang mga lalabag sa mga tuntunin ng pamilya Clark ay papatayin ng walang awa. Kabanata 3142. Ang pangungusap na iyon ay umalangaw-ngaw sa langit na parang kulog. Ang tatlong Heavenly Kings ng Heavenly Court ay nagpakita ng sobrang bangis at malamig habang nakatingin kay Philip na may pagmamalaki na nakatayo sa hangin. Bata, kalahating hakbang pa lang ang napasok mo sa kabilang pampang. How dare you be so arrogant? Ang batang patriarch ng pamilyang Clark ay talagang karapat-dapat na maging pinakatanyag na henyo sa mga nakababatang henerasyon ng pamilyang Clark. Ang lakas mo kayang durugan ang mga kay-barkada mo, pero kung gusto mong makipaglaban sa aming tatlo ng mag-isa, iyon ay pagpapakamatay na lang. Batang patriarch ng pamilyang Clark, narito kami para talakayin ang pakikipagtulungan sa iyo. Sana hindi ka magkamali. Sinubukan siyang hikayatin ng tatlong hari ng langit, ngunit puno ng pagmamataas at pagmamataas ang kanilang tono. Walang sinabi si Philip. Itinaas niya ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang chimera sword sa kanyang palad habang galit na sumisigaw, slash. Buzz! Ang chimera sword ay mabilis na lumaki at naglaslas ng napakaraming pulang enerhiya ng espada na tumama patungo sa tatlong Heavenly Kings. Nang makita iyon, ang tatlong hari ng langit ay sumimangot at sumigaw sa galit, ikaw ay nanliligaw sa kamatayan. Dumagundong. Lumitaw ang anino ng hari ng demonyo sa likod ng Heavenly King Woods, at ang Demon King Sword ay natangay din. Sa kalangitan, ang enerhiya ng pulang espada at ang Demon King Sword na nagngangalit sa napakalaking demonyong enerhiya ay tumawid sa libu-libong milya na may nakakatakot na kapangyarihan na maaaring magwasak sa araw at buwan. Nagkabanggaan sila.
Buzz! Ang enerhiya ng pulang espada ay naghiwalay sa makapal na ulap sa kalangitan at nagsiwalat ng isang bitek kung saan bumuhos ang gininto ang sinag ng sikat ng araw. Ang Demon King Sword ay tumawid sa dagat at nagwasak ng 3,000 talampakan na alon. Ang Alliance Master Yarn ay bumagsak sa lupa sa sandaling ito, at ang lahat ng kanyang lakas ay nawala, ngunit sinusubukan pa rin niyang tipunin ang kanyang lakas. Alliance Master Yarn, salamat. Hindi malilimutan ng pamilya Clark ang iyong tulong, naglakad si Arya kasama ang iba sa sandaling ito. Bahagyang yumuko ang Alliance Master Yarn at sinabing, "Third Madam, ito ang dapat kong gawin." Pagkatapos noon, ilang tao ang tumangala sa langit sa 4 na taong nag-aaway. Sa sandaling ito, si Philip ay parang isang halimaw na lumabas sa hola na nakikipaglaban sa kanilang tatlo. "Munting lalaki, aminin ko na napakalakas mo, ngunit sa harap ko, kamatayan lamang ang naghihintay sa iyo." Humakbang si Calvin sa mga sandaling ito, puno ng panginginig ang mukha. Sinaman niya ng tingin si Philip na nasa harapan niya. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at lumitaw sa likuran ang mga hanay ng mahahabang espada, na naging isang tayback na dragon na tumama kay Philip. Sword Dragon Slash. Kasunod ng galit na sigaw ni Calvin, ang mabangis na espadang dragon ay tumawid sa kalangitan at humampes kay Philip. Nagningning ang mga mata ni Philip, ngunit hindi siya kumikibo. Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang langit, at sumigaw, pagbuo ng espada. Buzz! Biglang, sa kalangitan, lumitaw ang isang malaking pulang espada. Sa pagbuo ng espada, daan-daang pulang kay Mira Sword ang humampes patungo sa Sword Dragon na parang ulan ng mga espada. Ang mundo ay nababalot ng pula at pilak puting enerhiya ng espada. Ang walang katapusang Red Sword Energy ay binomba ang Sword Dragon na parang agos at sumabog sa kalangitan. Boom! Ang malaki at nakakatakot na energy shockwave na ito ay walang awa na kumalat. Napasabog si Calvin libu-libong talampakan ang layo at halos hindi na napigilan ang sarili. Galit na galit siya. Si Philip ay nakatayo pa rin ng may pagmamalaki sa hangin at nakatitig kay Calvin na walang pakialam sa mga mata. Itinuro niya gamit ang gitnang daliri at sinabing, kung ang Heavenly Kings ng Heavenly Court ay may ganoong lakas lamang, maaari mong asahan na ililibing ka sa Arcadia Island ngayon kung saan babantayan mo ang Arcadia Island magpakailanman. Ang kanyang sinabi ay agad na nagpagalit sa 3 hari ng langit. Galit silang umungol, "Anak, masyado kang mayabang. Tulad ng inaasahan sa anak ni Roger, pero dead meat ka ngayon. Pumunta ka sa impyerno." Sa isang iglap, ang 3 hari ng langit ay sama-samang sumalakay sa isang labanan ng pagkawasak. Ang eksenang ito ng labanan ay parang katapusan ng mundo, kung saan nabasag ang lupa, gamulong ang madilim na ulap, at napuno ng kidlat ang kalangitan. Kabanata 3143. Sa himpapawid, 4 na figure ang umatake pabalik-balik. Napasimangot si Alliance Master Yarn sa pag-aalala at sinabing, hindi ito maganda. Ang batang patriarch na si Clark ay pumasok sa kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Bagamat ang pag-urong ay lubos na nagpapataas ng kanyang lakas, hindi pa rin siya mapapantayan sa 3 Heavenly Kings. Nang marinig ito, napakunot ang noo ni Arya habang nakatingin sa langit at pinisil ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Oo naman, tulad ng inaasahan ng Alliance Master Yarn, nahulog si Philip sa isang dehado pagkaraan ng ilang sandali. Masyadong dominante ang pinagsanib na puwersa ng 3 hari sa langit, at ang kanilang ugnayan ay napakalinaw na si Philip lamang ay hindi makayanan ang kanilang magkasanib na pag-atake. Boom! Sinalanta ni na Heavenly King Woods at Heavenly King Berkeley si Philip. Si Philip ay nahulog mula sa langit sa isang bahid ng pulang ilaw, bumagsak sa isang bundok, at agad na sumabog sa apoy. Nang makita ang batang patriarch ng pamilyang Clark na nahulog mula sa langit, ang mga residente ng Arcadia Island ay napabuntong hininga at patuloy na nagdarasal. Sa District 12, nauutol din ang paghinga ni Seth nang makita niya ang figurang binasag sa lupa mula sa itaas ng Clark Manor. Sabi niya, natalo ba siya? Sa sandaling ito, ang 3 Heavenly Kings ay tumawa ng malakas sa hangin habang tinitingnan nila ang basag na bundok sa ibaba na may mapanuksong mga mata. Hehe, ang lalim mo. Hindi ka masama kung lumalaban ka sa aming mga pag-atake ng napakatagal, ngunit ang wakas ay pareho pa rin. Gayunpaman, habang tinutuya ng 3 hari ng langit, biglang sumabog ang bundok na may nagliliyab na aura. Pagkatapos, isang higanteng Chimera ang tumayo mula sa bundok. Ang higanteng Chimera na ito ay libu-libong talampakan ng taas na may matipunong tangkad at isang layer ng flame armor sa katawan nito. Mayroon itong pares ng pulang mata na parang apoy na lotus. Boom! Itinaas ng higanteng Chimera ang kamay at hinampe si Heavenly King Woods. Napakunot ang noo ng Heavenly King Woods at galit na sumigaw, "How dare you!" Sa isang iglap, ang anino ng demonyong hari sa likod niya ay hinampas ang higanteng Chimera gamit ang Demon King Sword.
Gayunpaman, Klang! Itinaas ng higanteng Chimera ang kabilang kamay at lumitaw ang isang Chimera sword sa palad nito. Sa isang paitaas na laslas, isang malaking alon ng apoy ang tumama. Sa isang iglap, ang anino ng demonyong hari ay nalaslas ng ilang libong talampakan at maging si Heavenly King Woods ay sumunod din. Poofle! Ang isang pares ng nagninangas na mga pakpak ay umusbong mula sa likod ng higanteng Chimera, at ibinukan nito ang mga pakpak nito at lumipad ng mataas. Hawak ang malaking Chimera sword, galit nitong hinampas ang natitirang dalawang hari ng langit. Ang higanteng Chimera, na libu-libong talampakan ang taas, ay ipinapapadpad lamang ang mga pakpak nito at umatake ng may nakakatakot na enerhiya. Nang makita ito, malungkot ang mukha ni Calvin, at ang kanyang mga mata ay lumubog sa layuning pumatay. Galit siyang sumigaw, "Brat, sa pagkakataong ito, hayaan mo akong ipadala ka sa iyong paraan kasama ang Earth Sword." Sa sinabi nito, ibinuka ni Calvin ang kanyang mga braso at nagsimulang sumipsip ng lakas at kapangyarihan ng mga alituntunin mula sa kanyang paligid, na bumuo ng isang puyaw ng tubig. Pagkatapos, nagsimulang mag-crack ang lupa, at lumitaw mula sa ilalim ng lupa ang isang higanteng espada na tila gawa sa magma. Kabanata 3144. Nabasag ang lupa, at dahan-daang lumabas mula sa kailaliman ang isang higanteng espada na tila huwad mula sa magma. Ang Earth Sword. Si Calvin ay mukhang mabangis at galit na sumigaw, "Junior, tikman mo ang kapangyarihan ng aking espada." Pagkasabi noon ay itinaas ni Calvin ang kamay sa wave. Ang malaking magma sword na iyon ay tumalon sa hangin at tumama patungo sa higanteng Chimera na ginawa ni Philip. Ang kapangyarihan ng Earth Sword na ito ay hindi mas masama kaysa sa Heavenly Sword kung hindi man mas mabuti. Sa isang iglap, nakarating kay Philip ang Earth Sword na may napakataas na layunin ng espada. Nakatayo si Philip sa ulo ng higanteng Chimera. Nakakunot ang noo niyang itinaas ang kamay sa isang laslas. Ang higanteng Chimera ay nagbuka ng mga pakpak nito at pumailan lang sa hangin, na humampas sa magma sword gamit ang malaking Chimera sword. Boom! Klang! Napuno ng hangin ang sigaw ng espada. Bumangga ang Chimera sword sa magma sword, at sumabog ang soaring sword intent. Ang sword intent na ito ay kumalat sa lahat ng direksyon at bumuo ng nakakatakot na energy shockwave na kumalat sa paligid. Buzz! Kahit na ang mga ulap sa langit ay nabasag ng shockwave na ito. Ang sword intent ng Earth Sword ay hindi napigilan habang ang espada ay humahampas sa higanteng Chimera na walang tigil sa ilalim ng kontrol ni Calvin, na nasa malayo. Si Philip ay patuloy na umiwas at gumanti. Hindi nagtagal ay natakpan ang langit ng nagngangalit na layunin ng espada. Ang sword energy na nalaslas ng magma Earth Sword ay dumurog sa mga bundok sa paligid ng Arcadia Island, at ang ilang sword energy ay nahulog sa dagat at nagdulot ng malalaking alon na 12-dosenang talampakan ang taas. Ang higanteng Chimera ay lumaban din ng walang pagod, at ang kalalabasan ay hindi tiyak sa ilang sandali. Sa sandaling ito, natagpuan ng Heavenly King Woods ang pagkakataon at inatake si Philip mula sa likuran. Siya ay umungal, "Young Patriarch Clark, go to hell." Sa kanyang dagandong, ang anino ng demonyong hari sa likod niya ay umalangaw-ngaw ng napakalakas na demonyong enerhiya. Pagkatapos nito, ang anino ng hari ng demonyo ay nag-transform sa 10 mga anino ng hari ng demonyo at sabay-sabay na sinisingil ang higanteng Chimera. 10 Royal Slash. Ang langit ay agad na natakpan ng walang katapusang demonyong enerhiya. Ang 10 Demon King Shadows ay bumangga sa likod ng Chimera Giant sa isang iglap. Boom! Habang kinakalaban ni Philip si Calvin, hindi niya kayang harapin ang Heavenly King Wood sa likod niya. Sa isang iglap, ang higanteng Chimera ay pinalipad ng 10 Demon King Shadow at bumagsak ng husto sa lupa, na gumuho ng isang distrito. Sa kabutihang palad, ang distritong ito ay isang pasilidad ng libangan sa Clark Manor, kaya walang masyadong nasawi. Ang higanteng Chimera ay nahulog at nabasag ang lupa sa mga hiwa-hiwalay, at ang malaking katawan ay dumulas din ng libu-libong talampakan bago huminto. Buzz! Ang espada ng magma ay nahulog mula sa langit at tumama sa higanteng Chimera. Itinaas ni Philip ang kanyang kamay at sumunod naman ang higanteng Chimera, hawak ang Chimera sword ng paalang. Klang! Kabanata 3145. Ang magma Earth Sword ay naglaslas sa Chimera sword at nagdulot ng nagngangalit na enerhiya ng espada. Bagamat nilabanan ng higanteng Chimera ang pag-ataking ito, ang kapangyarihan ng magma Earth Sword ay hindi tumigil, at ang napakalaking sword energy ay sumugod kay Philip. Itinaas niya ang kanyang mga braso at naramdaman ang napakalaking sword energy na dumadaloy sa kanyang mga braso. "Medyo kulang pa ako," walang magawa si Philip. Bang! Sa sandaling iyon, nawala ang higanteng Chimera, at ang Earth Sword ay bumulusok sa lupa ng may putok. Sa lupa, isang Chimera humanoid ang tumangala kay Calvin at sa iba pa sa langit na may nagbabagang mga mata.
Nag-transform si Philip sa isang chimera humanoid at mukhang isang Diyos na may nagngangalit na apoy sa buong kanya. Sa sandaling iyon, napakunot ang noo ni Calvin at nakaramdam siya ng kaba. Gaya ng inaasahan. Swish! Sa isang iglap na wala ang anyo ni Philip sa kanilang mga mata, nag-iwan lamang ng apoy sa lugar. Sa oras na mag-react si Calvin, isang nag-aalab na chimera humanoid ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, na sinuntok siya ng galit na galit. Ah! Sumabog! Galit na sigaw ni Philip habang sinuntok. Boom! Tulad ng isang kanyan, ang suntok na ito ay bumuo ng isang haligi ng apoy at sumabog kay Calvin. Natigilan si Calvin, wala na siyang oras para umiwas man lang at mabilis na nakagawa ng harang sa harapan niya. Basag! Nabasag ang harang at pinalipad si Calvin. Tulad ng isang mabangis na hayop, hinabol ni Philip si Calvin, marahas at mabangis na inatake siya. Ang kalangitan ay napuno ng napakabilis na pag-atake at walang katapusang tunog ng mga suntok at sipa. Sa lupa, hindi natuwa si Alliance Master Yar nang makita niya ang eksenang ito ngunit sa halip ay tila nag-aalala. Iyon ay dahil masasabi niyang ito na ang huling desperadong pagtatangka ni Philip na lumaban. Gusto niyang tumutok sa pag-atake sa isang tao. Pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring gap sa kanilang mga antas. Napakahusay na niya na kayang labanan ang tatlong Heavenly Kings ng mag-isa hanggang ngayon. Galit na galit si Calvin sa mga sandaling iyon. Kahit anong paglaban, hindi siya kasing bilis ni Philip. Dinurog siya at binugbog. Nang muli niyang gagamitin ang Sword Dragon, ang pag-atake ni Philip ay nagpalipad sa kanya. Ang laban ay ganap na one-sided. Natulala si Heavenly King Woods at ang isa pang Heavenly King sa tanawing ito. Tigilan mo siya. Galit na umungol si Heavenly King Woods dahil masasabi niyang kung magpapatuloy ito, tiyak na mamamatay si Heavenly King Berkeley. Kung ang isang Heavenly King ng Heavenly Court ay namatay dito, ito ay tiyak na magdudulot ng malubhang pinsala sa Heavenly Court. Gayunpaman, kahit na ang Heavenly King Woods at ang isa pang Heavenly King ay nagsanib puwersa para salakayin si Philip, wala talagang pakialam si Philip. Patuloy niyang inaatake si Heavenly King Berkeley habang nagtatanggol sa dalawa pa. Slash! Biglang may lumabas na chimera sword sa kamay ni Philip at hinampe si Calvin. Walang magawang pinagmamasdan ni Calvin ang espadang chimera na tumusok sa kanyang dibdib na may halimaw na layunin ng espada. Nang mga sandaling iyon, nagsikip ang kanyang mga pupil habang nakatingin kay Philip na puno ng dugo sa kanyang harapan. Sabi niya, "Iikaw talaga." Si Philip ay natatakpan ng nagngangalit na apoy. Ang kanyang mga mata ay sumambulat na may layuning lumaban habang sinasabi niya, mamamatay ang mga lalabag sa mga patakaran ng pamilya Clark. Swish! Sa sinabi nito, pinutol ni Philip si Calvin sa kalahati sa hangin, at ang apoy sa chimera sword ay sinunog si Calvin hanggang sa abo. Isang langit na hari ng langit na hukuman ang namatay sa Arcadia Island sa kamay ni Philip. Ang eksenang ito ay lubos na nagulat sa buong Arcadia Island, Heavenly King Woods, at ang isa pang Heavenly King. Patay na ang hari ng langit na si Calvin Berkeley. Sa kalangitan, ang nag-aalab na figurang iyon ay nagmistulang Diyos at nagdulot ng takot sa puso ng lahat. Ang Heavenly King Woods at ang isa pang Heavenly King ay nag-react at umungal ng galit, "Junior, how dare you kill Heavenly King Berkeley? Nililigawan mo si kamatayan. Hindi papayagan ng Heavenly Court ang pamilya Clark para dito. Patayin siya." Sa isang iglap, ang dalawang Heavenly Kings ay sumabog na may hindi pa naganap na nakakatakot na presyon ng enerhiya at layunin ng labanan habang sila ay sumusugod kay Philip. Biglang lumitaw ang isang figure sa malayong abot tanaw na may vibe na nagpang-inag sa puso ng mga tao. Two Heavenly Kings, sa tingin mo ba ay walang iba sa pamilya Clark? Napatingin ang lahat. Masyadong pamilyar ang figurang iyon. Labanan ng Diyos Fulton Hash. Kabanata 3146. Ang matangkad at tuwid na katawan ni Fulton ay lumitaw sa dulo ng abot tanaw na naliligo sa gininto ang liwanag, puno ng palpitating fighting intent at bone-piercing chills. Sa sandaling lumitaw ang figurang ito, naging malungkot si Heavenly King Woods at ang isa pang Heavenly King. Nasa tuktok ka na ba ng kalahating hakbang patungo sa kabilang pampang? Paano ito posible? Puno ng pagkabigla si Lionel Woods. Hindi niya inaasahan na si Fulton Hash, na nawala ng ilang sandali, ay babalik sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Ito ay nakakatakot. Ito ay ganap na hindi naaayon sa impormasyong nakolekta ng Heavenly Court. Bahagyang ngumiti si Fulton at itinaas ang kanyang mga kilay, ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa isang masakit na layunin ng pagpatay. Aniya, nagulat ka ba? Ang Heavenly Court ay walang tigil sa pagbibigay pansin at pagkolekta ng impormasyon tungkol sa akin. Nakakalungkot na hindi mo mahanap ang pinakatumpak na data. Nanlamig ang mga mata ni Fulton, at sinulyapan niya si Philip na nakatayong patayo at puno ng dugo. Sabi niya,
Young Patriarch, talagang mas makapangyarihan ka kaysa inaakala ko. Halos kapantay mo na ako ngayon. Tumingin si Philip kay Fulton at sinabing, welcome home. Boom! Sa isang iglap tumapak si Fulton sa lupa gamit ang dalawang paa at tumalon sa kalangitan na may napakalaking espiritu ng pakikipaglaban, na nakatayo sa tabi ni Philip. Sa sandaling iyon, mayroong dalawang figure sa kalangitan, ang isa ay pula at nagninangas na may nagninangas na apoy, habang ang isa naman ay itim at umaalingaw-ngaw ng walang katapusang itim na enerhiya. Dinaig ng dalawang figure ang dalawang hari ng langit ng korte sa langit sa isang malakas na paghaharap. Kumunot ang noo ni Lionel, tinitigan sina Fulton at Philip ng may malamig na mga mata, at sinabing, labanan ang Diyos / tila nakatagpo ka ng isang kamangha-manghang pagkakataon upang mabilis na tumaas ang iyong antas. Humalaklak si Fulton, umiling, at sinabing, nagkakamali ka. Ito ang aking tunay na lakas. Kaya lang, hindi ako pinahintulutan ng aking guro na ipakita ang aking tunay na lakas sa takot na magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Heavenly King Woods, at puno ng pagtataka ang kanyang mga mata. Ang tunay na lakas ni Fulton ay ang rurok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, na nangangahulugang ang naunang impormasyon tungkol sa kanya ay sinadyang pagtatangka ng kabilang partido na itago ang kanyang tunay na lakas. Ang isang powerhouse sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay talagang nilinlang ang mundo sa loob ng maraming taon. Nagkatinginan si Lionel at ang isa pang haring langit sa pagkakaunawaan. Walang paraan na magpapatuloy ang laban na ito. Nakaharap sa isang powerhouse sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin na hindi nila alam, si Heavenly King Woods at ang isa pang Heavenly King ay walang tiwala na lumaban. Masyadong malakas si Fulton. Ang kanyang nakakahimok na aura ay kasing liwanag ng araw sa tanghali. Siya ay isang powerhouse sa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin sa kanyang kalakasan, at ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay hindi masusukat ng ordinaryong mga pamantayan. Kaya naman, sumimangot si Lionel at sinabing, dahil narito ang Battle God / aalis na tayo. Pagkasabi noon, tumalikod si Lionel at ang isa pang haring langit para umalis. Gayunpaman, mukhang malamig at mahigpit si Fulton habang same time na sinabi, ang pamilya ba ng Clark ay isang lugar na maaari mong puntahan at pumunta ayon sa gusto mo. Nakikita ba ng dalawang Heavenly Kings ng Heavenly Court na mahina ang pamilya Clark? O gusto mo bang personal akong pumunta sa Heavenly Court para humingi ng paliwanag? Ang sinabi ni Fulton ay parang dumadagandong na kulog na pumutok sa dalawang hari sa langit, na nagpanginig sa kanilang mga kaluluwa. Si Lionel at ang isa pang Heavenly King ay sumimangot, lumingon, at tinitigan si Fulton ng masama. Sabi nila, Fulton, huwag kang masyadong lumayo. Ang Heavenly Court ay hindi isang pushover na maaari mong yumuko sa kalooban. Naglakas loob ka bang tumalon sa Heavenly Court ng mag-isa? Nasa tuktok ka lang ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin. Walang dapat ipagmalaki iyon. Ang Heavenly Court ay hindi madaling puntirya. Galit na sabi ng isa pang haring langit sa sandaling ito. Bahagyang ngumiti si Fulton at sinabing, talaga. Well, subukan ninyong dalawa at tingnan kung makakalabas kayo sa Arcadia Island. Kabanata 3147. Nang marinig iyon, sumimangot si Lionel at ang isa pang Heavenly King, seryoso ang kanilang mga ekspresyon. Sa sandaling ito, isang guhit ng bahaghari ang sumugod mula sa abot tanaw. Dumating na si Benny Larsen, ang master ng Gentleman Court. Na may malamig na mukha, tumayo siya sa gilid ni Fulton at tinitigan si Lionel at ang isa pang hari sa langit. Nakangisi niyang sinabi, hindi ko inaasahan na sasamantalahin ng dalawang hari ng langit ng korte ng langit ang sitwasyon. Sa pagdating ni Benny, muling nagbago ang ekspresyon ni Lionel. Mukhang nag-aalala siya ngayon. Nasa kalahating hakbang din si Benny Larsen patungo sa kabilang baybayin. Ang tatlong kataas-taasang powerhouse na kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin ay talagang nagpagulo kay Lionel at sa isa pang hari sa langit. Courtmaster Larsen, handa ka rin bang maging alipin ng pamilya Clark? Sinadya ni Lionel na tuyain. Humalaklak si Benny at sinabing, Heavenly King Woods, walang silbi ang iyong provocation. Hindi kaibigan sa akin ang Heavenly Court. Ang yabang. Hindi ako makapaniwala na may maliit na gentleman court na maglakas loob na magsalita sa Heavenly Court sa ganoong tono. Inalis ng ibang hari sa langit ang kanyang sombrero at inihayag ang kanyang tunay na mukha sa oras na ito. Ito ay isang makisig na mukha, at ang lalaki ay mukhang mga 40 o 50 taong gulang na may kaunting bakas ng edad sa kanyang mukha. Nang makita ang kanyang anyo, nadurog ang puso ni Philip. Ang Heavenly King na ito ay medyo kamukha ni Layla Nolan. Tumingin si Benny sa Heavenly King at sinabi, Heavenly King Nolan, hindi mo kailangang alalahanin ang iyong sarili tungkol sa aking Gentleman Court.
Mas dapat kang mag-alala sa sarili mong kaligtasan ngayon. Sa tingin mo matatakot ako sa'yo. Galit na sumigaw ang makalangit na Haring Nolan sa malakas na lakas, at kahit na kumikidlat sa kalangitan. Nang makita ito, napangiwi si Fulton at sinabing, Johan Nolan, sinusubukan mo bang makipag-away? Malamig na bumantong hininga ang Heavenly King Nolan at sinabing, lumaban ka kung gusto mo. Sa sinabi nito, kumilos sina Heavenly King Nolan at Fulton. Nagtama ang dalawa, at ang nakakatakot na pagbabago-bago ng enerhiya ay sumabog sa hangin. Ang Heavenly King Nolan ay umatras ng 2 hakbang habang si Fulton ay napaatras lamang ng 1 hakbang. Nang makita ito, nanlamig ang mga mata ni Lionel habang sinabi, Haring Nolan, hindi ipinapayong manatili rito. Hindi tayo masyadong mabibitin sa kanila. Kumunat ang noo ni Johan at muling humampas bago siya bumaling kay Lionel at sinabing, tara na. Nang makitang tatakbo na ang dalawa, naghabol sina Fulton at Benny. Nakahinga ng maluwag si Philip at agad na bumagsak sa lupa. Nagmamadaling lumapit si Arya at ang iba pa bago nag-aalalang nagtanong, kumusta ka? Nasaktan ka ba? Phil, nag-alala ako ng sobra sa iyo, namumula ang mga mata ni Hazel sa pag-iyak, at hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Philip. Umiling si Philip at sinabing, ayos lang ako. Kumusta ang sitwasyon sa mansyon ngayon? Sabi ni Arya, everything's fine. Huwag kang mag-alala. Tumango si Philip, sinulyapan ang 4 na figure sa malayo, at naglakad papunta sa Alliance Master Yarn. Yumuko siya at sinabing, salamat, Alliance Master Yarn. Mukhang mahina ang Alliance Master Yarn sa sandaling iyon. Kinawian niya ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo na kailangan. Ito ang dapat kong gawin. Pagkatapos sabihin iyon, ang Alliance Master Yarn ay dumura ng 1 subo ng dugo at agad na nahimatay. Nang makita ito, agad na inutusan ni Philip ang 1 tao na dalhin ang Alliance Master Yarn sa Dragon Transformation Pond. Makalipas ang kalahating araw, nagtipon si Philip at ang iba pa sa bulwagan ng Puting Kastilyo. Lahat ay naghihintay kina Fulton at Benny. Kabog, kabog, kabog. Biglang pumasok ang isang gwardya at nagsabi, Young Patriarch, Battle God Hash is back. Kabanata 3148. Bumangon ang lahat at nakita si Fulton na papasok sa pintuan na may dalang bag na may dugo sa kamay. One got away, mahinang sabi ni Fulton at itinapon sa sahig ang cloth bag na nasa kamay niya. Sinulyapan ito ni Philip at sinabing, sino ang nakatakas? Johan Nolan, sagot ni Fulton. Kumunat ang noo ni Philip at sinabing, pagkatapos na patayin ang 2 powerhouse 1 kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin mula sa Heavenly Court ngayon, maglulunsad ba ang Heavenly Court ng ganap na pag-atake sa pamilya Clark? Nang marinig iyon, mataimtim na sinabi ni Fulton, hindi ako sigurado. Nawalan ng 2 makapangyarihang miyembro ang Heavenly Court, kaya makatuwirang maghiganti sila. Gayunpaman, sa kasalukuyang sitwasyon, kung ang Heavenly Court ay laban sa pamilya Clark sa pamamagitan ng puwersa, hindi rin ito magiging kapaki-pakinabang para sa kanila. Nanlamig ang mukha ni Philip sa narinig. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, ipaalam sa lahat na naka-standby para sa martial law. Pagkatapos, tinanong ni Philip, nasaan si Court Master Larsen? Sumagot si Fulton, malapit na siya. Panipi. Nang matapos siyang magsalita, pumasok si Benny sa pintuan. Sinabi ni Philip, Court Master Larsen, salamat sa iyong tulong ngayon. Ngumiti si Benny at sinabing, bahala ka. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Panipi. Ano ito? Nakasimangot na sabi ni Philip. May nalaman ako tungkol sa gintong itim na kabaong sa palasyo sa ilalim ng lupa, sabi ni Benny. Nagdilim ang mukha ni Philip nang sabihin niya, ano iyon? Seryoso ang mukha ni Benny sa sinabi niyang, kanina ko pa sinabi na parang magic circle ang golden black coffin base sa description mo. Maya-maya, bumalik ako at binasa kong mabuti ang mga sinaunang aklat. Nahanap ko na rin sa wakas ang source. Ang lahat ng bagay sa underground palace hall na ito ay talagang isang magic circle. Nang marinig ito, itinaas ni Philip ang kanyang mga kilay, nalilitong tumingin kay Benny, at nagtanong, anong magic circle? Heavenly Star Magic Circle. Seryosong sinabi ni Benny, ngunit ang kanyang ekspresyon ay naging labis na nasasabik. Heavenly Star Magic Circle. Si Philip at ang iba ay nagbubulungan sa pagkalito. Sinabi ni Benny, ginagamit ng Heavenly Star Magic Circle ang mga bituin bilang pinagmulan ng bilog at 4 na banal na hayop bilang suporta upang maputol ang sanhi at epekto upang ang mga taong nakulong sa bilog ay maaaring manatili sa itaas ng agos sa mahabang ilog ng panahon nang hindi namamatay. Sa pamamagitan ng espesyal na sanhi at epekto, ang isang tao sa ibaba ng agos ng mahabang ilog ng panahon ay maaaring pumasok sa bilog, baguhin ang tilapon ng mga bituin, at maputol ang ilang sanhi at epekto pati na rin ang swerte mula sa taong iyon upang makamit ang mga espesyal na layunin.
Nang marinig ito, halos hindi maintindihan ni Philip, at medyo kinakabahan ang kanyang ekspresyon. Courtmaster Larsen, para saan ba talaga ang magic circle na ito? Tanong ni Philip. Sumulyap si Benny kay Philip, umiling, at sinabing, ginamit ni Emperor Kai ang magic circle na ito para putulin ang sanhi at epekto ng kanyang panahon, pagkatapos ay ginamit ka para makapasok sa bilog. Pinutol niya ang isang bahagi ng swerte na dapat ay sa iyo at ginamit ito upang makamit ang kanyang layunin. Tungkol sa layuning ito, ang hula ko, sa ngayon, ay palakasin ang kanyang sarili. Malamang na sa itaas ng agos ng mahabang ilog ng panahon, naabot ni Emperor Kai ang isang hindi mahuhulaan na kaharian. Nang marinig ito, napabuntong hininga ang lahat. Pinutol niya ang cause and effect at hinigop niya ang swerte ng mga susunod na henerasyon para lang palakasin ang kanyang kaharian. Gayunpaman, si Emperor Kai ay isang tao ng nakaraan. Bakit niya gustong gawin ito? Nang makita ang pagkalito ng lahat, sinabi ni Benny, ito ang misteryo ng mga tuntunin ng oras at espasyo. Hindi natin lubos na mauunawaan ang lahat. Gayunpaman, malamang na may natuklasan si Emperor Kai, kaya gumawa siya ng detalyadong pagsasaayos sa agos ng mahabang ilog ng panahon na nakalock sa iyo pagkatapos ng 2,000 taon. Ipinapaliwanag din ito kung bakit mo natanggap ang token ni Emperor Kai. Nang marinig ito, naging napaka-solemn ng ekspresyon ni Philip. Sabi niya, Courtmaster Larsen, sinasabi mo ba na isa lang akong sangla sa grand scheme ni Emperor Kai? Kabanata 3149. Umiling si Courtmaster Larsen ngunit muling tumango. Sabi niya, sa katunayan, isa kang sangla sa engranding tukana ni Emperor Kai kundi pati na rin ang taong pinili niyang ipagkatiwala dahil ipinasa niya sa iyo ang Kailam Sword. Upang maging mas tumpak, isa ka rin sa mga manlalaro, ngunit hindi ka pa nakakagawa ng hakbang sa larong ito. Nakatayo ka pa rin sa gilid bilang observer. Nagdilim ang mukha ni Philip, at matagal siyang nakapag-react. Yumuko siya at sinabing, salamat sa paglilinaw sa aking mga pagdududa. Kinawian ni Benny ang kanyang kamay at sinabing, kailangan kong bumalik at pag-aralan itong mabuti. Hahanapin kita kapag nakahanap na ako ng iba. Pagkasabi noon, tumalikod si Benny at iniwan ang pamilya Clark. Sa bulwagan, medyo kakaiba ang mga ekspresyon ng lahat. Tumingin si Fulton kay Philip at sinabing, Young Patriarch, nakuha mo ba si Kailam Sword? Tumango si Philip at sinabing, tingnan muna natin ang Alliance Master Yarn. Samantala, sa Holy Hall sa loob ng Heavenly Court. Sa mataas na platinum platform, 3 lalaki at babae ang nakaupo sa platinum robe na may tatak na may simbolo ng parang perlas na pintuan. Lahat sila ay nakasuot ng malalapad na sombrero na nakatikip sa kalahati ng kanilang mga mukha. 8 general ng Heavenly Court ang nakatayo sa magkabilang gilid ng Holy Hall, at lahat sila ay mga makapangyarihang tao na gumawa ng malaking kontribusyon sa Heavenly Court. Sa sandaling ito, sumugod si Johan Nolan sa banal na bulwagan habang puno ng dugo. Lumuhad siya sa lupa at sumigaw, 3 dakilang hari sa langit. Nagulat ang 3 Great Heavenly Kings at ang 8 general ng Heavenly Court sa gusot na kalagayan ni Johan. Ang isa sa mga dakilang hari sa langit ay nagtanong sa malamig at nakakatalim na boses, Heavenly King Nolan, ano ang nangyari sa iyo? Nasaan ang Heavenly King Woods at Heavenly King Berkeley? Naikuyom ni Johan ang kanyang kamao at sinabing, patay na sila. Pinatay ng batang patriarch ng pamilya Clark at Fulton Hash. Boom! Ang bulwagan ay biglang napuno ng isang pagsabog ng nakakatakot na aura na maaaring bumalot sa kalangitan. Ano? Patay na sina Heavenly King Woods at Heavenly King Berkeley. Ang isa pang dakilang hari sa langit ay biglang tumayo, ang kanyang mukha ay nabigla at anig sa ilalim ng malawak na sombrero. Anong nangyari? Sabihin mo sa amin dali. Kaagad pagkatapos, isa pang dakilang hari sa langit ang galit na sumigaw. Tumayo si Johan sa sandaling ito at sinabi sa kanila ang nangyari sa pamilya Clark. Sa huli, ang 3 Great Heavenly Kings ay puno ng panginginig at nanunuot na layuning pumatay. Bang! Binasag ng isa sa kanila ang Platinum Throne na inuupuan niya dahil sa sobrang lakas ng galit niya. Ay deploy kaagad ang 8 sectors ng Heavenly Court para pumunta sa pamilyang Clark kasama ko. How dare the Clark family kill 2 Heavenly Kings of the Heavenly Court? Inalis ng galit na aura ng figure ang sombrero mula sa ulo ng Great Heavenly King, na inihayag ang isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok at isang angular na mukha. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pagpatay na layunin, at ang kanyang baluktot na ilong ay mapang-api. Siya ay isang dakilang hari ng langit ng hukuman sa langit, si Fernand Woods. Siya ang ama ni Lionel Woods. Ang kanyang lakas ay nasa tuktok ng kalahating hakbang patungo sa kabilang baybayin, halos maabot ang Pseudo Realm sa kabilang baybayin.
Nang marinig ang sinabi ni Fernand sa sandaling ito, ang isa pang dakilang hari sa langit ay sumimangot at nagsabi, dakilang haring makalangit na Woods, ang bagay na ito ay hindi maaaring madaliin. Kailangan nating pag-usapan ito. Ang pamilya Clark ay hindi na tulad ng dati. Kung sumugod ka ng walang ingat, maaari itong magdulot ng mas maraming problema. Malamig na sumingot si Fernand at sumigaw, bakit ako matatakot sa pamilya Clark? Sa sinabi nito, umalis si Fernand sa Holy Hall, kinuha ang 3 general mula sa Heavenly Court, at dumiretso sa pamilya Clark sa Arcadia Island. Kabanata 3150. Gayunpaman, sa sandaling lumabas si Fernand sa bulwagan, siya ay pinigilan ng 2 pang Great Heavenly Kings. Dakilang hari ng langit Woods, huwag kang magmadali. Ang pamilya Clark ay hindi madaling pagpilian, nag-aalalang sabi ng isa sa mga dakilang hari sa langit. Dakilang hari ng langit na si Woods, kailangan nating pag-isipan itong mabuti. Kung pukawin natin ang kawalang kasiyahan ni Roger Clark sa Heavenly Court, haharap tayo sa isang sakuna. Ang natitirang Great Heavenly King ay sinubukan din siyang hikayatin. Galit na sigaw ni Fernand, are you asking me to just accept this? Nang marinig iyon, ang iba pang 2 dakilang hari sa langit ay nagkatinginan at sinabing, dakilang hari ng langit na si Woods, si Roger ang pinakadakilang buhay sa mundong ito. Sa kanyang paghahari, hinding-hindi babagsak ang pamilya Clark. Kung lalabanan natin ang pamilya Clark dahil dito, maaaring ang Heavenly Court ang mapahamak sa huli. Nang marinig ito, napangiwi si Fernand. Naikuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao, at malamig siyang sumigaw, bago pa pinahintulutang umunlad ang pamilya Clark noon, dapat ay pinatay na sila. Ang 2 Great Heavenly Kings ay umiling at sinabing may buntong hininga, sa puntong ito, ang sitwasyon ay wala na sa ating kontrol. Gayunpaman, hindi ito tulad ng kami ay walang magawa laban sa pamilya Clark. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Fernand. Isang dakilang hari sa langit ang nanunuya at nagsabi, sa loob ng kalahating buwan, ang Stargate ng Cockley Mountain ay bubuksan ng puwersa upang samahan ang mga napiling talento na pumasok sa kabilang baybayin para sa pagsasanay. Ayon sa impormasyong natanggap namin, papasok din si Philip sa kabilang baybayin sa ngalan ng pamilya Clark. Siyempre, ang Heavenly Court ay maaari ding pumili ng mga talentong papasukin. Pagdating ng panahon, kung papatayin natin si Philip sa kabilang baybayin, ang larong chess ng pamilya Clark na binalak nila sa loob ng 100 taon ay masisira sa isang iglap. Nang marinig ito, natigilan si Fernand at sinabing, gaano ka kumpiyansa? Sumagot ang dakilang hari sa langit, 70% tiwala. Ngunit bago iyon, kailangan nating buksan ang Heavenly Realm at makipag-ugnayan sa sinaunang Heavenly Court sa kabilang baybayin para tanggapin nila ang ating mga talento mula sa Heavenly Court. Heavenly Realm. Bawal yan. Sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ni Fernand. Ang dakilang hari sa langit ay tumingin sa 2 pa at sinabi, dapat itong gawin. Doon lamang maibabalik ng Heavenly Court ang kontrol sa mundo. Nagkatinginan si Fernand at ang natitirang Great Heavenly King at tumango. Okay. Ang Heavenly Realm ay hindi mabuksan sa kalooban. Dapat itong sumang-ayon muna ng 3 dakilang hari sa langit. Ang Heavenly Realm ay maaaring direktang maiugnay sa sinaunang Heavenly Court sa kabilang baybayin, na 2 beses lang nabuksan sa loob ng libu-libong taon. Maliban kung talagang kinakailangan, ang Heavenly Court ay hindi magbubukas ng Heavenly Realm dahil ang konsumo ay masyadong mataas. Gayunpaman, ito lang ang tanging bagay na magagawa ng Heavenly Court ngayon. Sa Clark Manor, naghiwalay si Philip at ang iba pa pagkatapos bisitahin ang Alliance Master Yarn. Medyo gumaling na ang Alliance Master Yarn. Umalis na siya sa Dragon Transformation Pond at nakilala sina Philip at Fulton sa villa kung saan siya nagpapagaling. Young Patriarch Clark, Battle God Hash, ano ang problema? Lumabas ng kwarto si Alliance Master Yarn sa tulong ng kanyang katulong sa sandaling ito. Nang makita ang matanda na kalagayan ni Alliance Master Yarn, hindi napigilan ni Philip na mapabuntong hininga. Sabi niya, Alliance Master Yarn, sa kalahating buwan, pupunta ako sa Stargate ng Cockley Mountain. Bago iyon, gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa hinaharap ng mundo. Nang marinig iyon, sinabi ni Alliance Master Yarn, nakikinig ako, Young Patriarch Clark. Para sa susunod na kalahati ng araw, sina Philip at Alliance Master Yarn ay nasa malalim na talakayan tungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng mundo. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.